Isang araw, may isang babae na nagngangalang Akitsa. Katatapos lang niya ng kanyang trabaho, pagod na pagod, at halos hindi makalakad. Bigla, pagpasok niya sa bahay, bumagsak siya sa lupa, hindi makagalaw, umiiyak at naghihingalo. Sa sandaling iyon, may isa pang tao na nagpakita at nagtanong kung gusto niyang makialam siya. Tinanong niya kung paano niya gagawin iyon, at ipinaliwanag niya na mayroong isang mundo na tinatawag na alien kung saan pinapaslang ng mga tao ang lahat ng iba pang lahi. Gusto niyang buhayin siyang muli sa mundong iyon upang makapagdesisyon siya mismo kung ang tamang gawin ay lipulin ang mga tao or hindi. Natakot si Akitsa at sinabi sa kanya na hindi siya makakatulong. Tiniyak niya sa kanya na bibigyan siya ng isang espesyal na kapangyarihan. Gumanda ang pakiramdam ni Akitsa, at sinabi niya sa kanya na maraming uri ng kapangyarihan, tulad ng teleportasyon at mga kakayahan sa pakikipaglaban. Natuwa si Akitsa at tinanggap ang alok. Ipinadala siya ng nilalang sa bagong mundo at nagpasalamat sa kanyang tulong. Nagising si Akitsa sa bagong mundo bilang isang sanggol, umiiyak ng malakas. Nakikita natin ang isang grupo ng mga tao sa paligid niya, naghihintay na magising siya. Nalilito pa rin si Akitsa at hindi maintindihan ang kanyang sitwasyon. Nalaman natin na ang mga taong ito ang kanyang bagong pamilya. Umiiyak ang kanyang ina, habang karga siya ng kanyang ama, kapwa tuwang-tuwa. Nalaman natin na ang kontinente ng bida ay ang Larsia, ang pinakamalaki sa 3 kontinente at tahanan ng kaharian ng Gashi. Si Nefersima ay muling isinilang bilang ikatlong anak na babae ng pamilya ng maharlikang duke na Osfi. Nakita natin si Nefersima sa edad na 3 kasama ang kanyang pamilya, masaya sa kanya. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rafi ay nagbigay sa kanya ng mga bulaklak, at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Karina ay nagbigay din sa kanya ng mga paputok gamit ang kanyang mahika. Tuwang-tuwa si Nefersima kasama ang kanyang pamilya, tumatakbo at naglalaro sa paligid nila. Ngunit nabangga siya sa isang bato at malapit nang mahulog nang iligtas siya ng kanyang malambot na kaibigan na aso mula sa pagkahulog. Ibinahagi ni Nefersima na ang kanyang buhay ngayon ay binubuo ng pagkain, pagtulog, pag-aalaga ng kanyang pamilya, at paglalaro sa mga malalambot na hayop. Masaya siya sa kanyang bagong buhay at sinabi ng kanyang ina kay Nefersima na pupunta siya sa palasyo ng hari para sa isang mahalagang gawain. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya maisama ang kanyang malalambot na kaibigang hayop dahil bawal ang mga hayop sa loob. Tuwang-tuwa si Nefersima na sumama sa kanyang ina at sinabihan siya ng kanyang ina na maging mabuti at maamo habang naroon sila at isinama niya ito. Tuwang-tuwa si Nefersima nang sa wakas ay umalis na siya ng bahay. Naglagay ang kanyang ina ng spell na pangprotekta kay Nefersima habang iniwan niya itong mag-isa sa silid ng ilang sandali, hinihiling sa kanya na maging masunurin hanggang sa siya ay bumalik. Sa panahong ito, nakaramdam ng pagkabagot si Nefersima at tumingin sa bintana. Nang makita ang mga ibong lumilipad sa hardin, umakyat siya palabas ng bintana papunta sa hardin, hinabol ang ibon at tinawag ito na maghintay sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita ang lahat ng mga cute na hayop sa hardin. Tuwang-tuwa si Nefersima at nakipaglaro sa kanila, gustong-gusto ang palasyo ng hari dahil sa mga kaibig-ibig na hayop. Ngunit biglang tumakbo ang lahat ng mga hayop nang magpakita ang isang malaking tigre mula sa mga puno. Nagustuhan ng tigre si Nefersima at nakipaglaro sa kanya. Tuwang-tuwa si Nefersima, niyakap ang malambot at maamo na tigre. Hinayaan ng tigre si Nefersima na sumakay sa likod nito habang naglalakad sa magandang hardin. Tuwang-tuwa si Nefersima hanggang sa bumalik ang tigre sa may-ari nito. Sumigaw ang may-ari, nagtatanong kung ano ang nasa likod nito. Nagulat siya na hinayaan ng tigre na sumakay sa kanya si Nefertima dahil isa pa rin itong beast pet. Kinuha ng lalaki si Nefersima mula sa tigre, na ikinagalit niya, at hiniling niyang ibaba siya, ngunit hindi siya pinansin nito. Kinuha siya ng tigre mula sa kanya at dahan-daang ibinaba. Nagulat ang lalaki na may gusto ang tigre sa iba, na hindi pa nangyari noon. Tinanong niya si Nefersima kung nasaan ang mga magulang nito. Sinabi ni Nefersima na dito nagtatrabaho ang kanyang ina. Tinanong niya ang kanyang pangalan, at sinabi niya, ang pangalan ko ay Nefertima Ovzi at ako ay 3 taong gulang. Isinandal siya ng lalaki sa likod ng tigre at dinala siya pabalik sa palasyo, habang si Nefersima ay namangha sa kagandahan nito. Pumasok sila sa silid ng hari, kung saan nagtatrabaho ang duke at hari.
Nagulat ang duke nang makita si Nefersima roon at binuhat siya, tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi ng lalaki na nawala si Nefersima, kaya dinala niya siya. Sinabi ni Nefersima na hindi siya nawawala at sinabi ng lalaki na iniligtas siya nito habang naglalaro siya kasama ang tigre sa hardin. Tinanong ng duke si Nefersima kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag niya na sumama siya sa kanyang ina, pagkatapos ay nabagot at natagpuan ang tigre, na naglalaro kasama ito. Nalaman natin na ang lalaki ang prinsipe, at nagpasalamat ang duke sa kanya sa pagdadala kay Nefersima. Nabigla si Nefersima nang malaman na ang lalaki ang prinsipe at ang lalaking kasama ng kanyang ama ang hari. Magalang na ipinakilala ni Nefersima ang kanyang sarili sa hari, na nagtanong kung gusto niya ang tigre. Sinabi niya na magkaibigan sila at ipinakilala ng hari ang kanyang sarili bilang Darius, ang hari ng lupaing ito, at natuwa siya sa pagbisita nito. Bumalik tayo sa ina ni Nefersima, pinagalitan ito dahil sa paggala at pag-aalala sa kanya. Humingi ng tawad si Nefersima, at tinanong ng kanyang ina kung talagang sumakay siya sa Sky Tiger Lars. Sinabi ni Nefersima na gusto siya ang tiger at pinoprotektahan siya, at tinanong kung maaari niya itong bisitahin muli. Inimbitahan na siya ng hari para sa isa pang pagbisita. Kaya pumayag ang kanyang ina ngunit pinanggakwan niya itong hindi dadalawin ang tiger sa harap ng mga tao dahil isa itong napaka-espesyal na tigre na may mga elemental na kapangyarihan. Ipinaliwanag ng kanyang ina ang sitwasyon at pinanggakwan siyang hindi dadalawin ang tiger sa harap ng iba. Pagkatapos ay nakipaglaro si Nefersima sa kanyang hayop na kaibigan. Namangha ang kanyang ina kung gaano kamahal ng Sky Tiger Lars si Nefersima. Iminungkahi ng duke na maaaring ito ang espesyal na kapangyarihan ni Nefersima. Kinabukasan, sumama si Nefersima sa kanyang mga magulang sa paaralan ng kanyang kapatid upang makita sila. Tuwang-tuwa siyang bisitahin ang kanyang mga kapatid sa paaralan at naghahanap ng anumang mga bihirang hayop doon. Sinabihan siya ng kanyang ina na manatiling malapit at huwag gawin ang ginawa niya sa palasyo ng hari. Naupo ang pamilya ng duke sa kanilang itinalagang lugar upang manood ng training match sa paaralan. Namangha si Nefersima sa lugar na nasa harap niya, na parang wala sila sa isang paaralan. Ipinaliwanag ng duke na ang lahat ng ito ay dahil sa mahika ng maraming guro sa paaralan. Lumapit si Rafi upang simulan ang laban. Nalaman natin na parang chess ito ngunit sa totoong buhay ay upang matukoy kung sino ang pinakamahusay na pinuno. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga puwersa ni Rafi at ng mga puwersa ng kanyang kalaban, na nagtapos sa panalo ng hukbo ni Rafi. Tuwang-tuwa si Nefersima at tumakbo kay Rafi, sinabi sa kanya na napakalakas nito. Pumunta si Nefersima sa banyo at, sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya ang kanyang kapatid na may kasamang ibang lalaki. Sinubukan ng lalaki na pukawin si Rafi at sinabi sa kanya ni Nefersima na mas malakas si Rafi at hindi kailanman matatalo sa kanya. Kinukot siya ng lalaki si Nefersima, na lalong nagpagalit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mas mabuti siya kaysa sa isang talunan na hindi alam ang kanyang lugar. Nagalit ang lalaki at akmang susuntukan na si Nefersima nang pigilan siya ni Rafi at ng prinsipe. Pinagalitan ng prinsipe ang lalaki dahil sa pagtataas ng kanyang kamay laban kay Nefersima. Nagulat si Rafi na kilala ng prinsipe si Nefersima at nagtanong kung paano. Sinabi ng prinsipe na nawala siya sa palasyo at sumigaw si Nefersima na hindi siya nawala. Tinutokso ng prinsipe si Nefersima, sinasabing maaari siyang pumunta sa palasyo kahit kailan niya gusto. Masaya siya dahil sa palagay niya ay maaari siyang makipaglaro sa tigre. Tumutol ang isa pang lalaki, ngunit sinabi ng prinsipe na gusto ng hari si Nefersima at wala siyang problema rito. Nagulat ang prinsipe na gusto ni Nefersima ang hari at tinanong kung bakit hindi niya ito gusto. Sinabi ni Nefersima na dahil mabangis ito at tinutokso siyang muli ng prinsipe. Sinubukan ni Rafi na agawin si Nefersima mula sa prinsipe upang maiwasan ang pagwawalang galang dito, ngunit sinabihan siya ng prinsipe na huwag mag-alala. Sinabi niya sa lalaking si Kristen na si Nefersima ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon at kung susubukan niya ulit ang anumang bagay, parurusahan niya ang kanyang sarili. Mabilis na tumakbo palayo ang lalaki at ipinakilala ng prinsipe ang kanyang sarili kay Nefersima bilang Wilbert. Sumama si Wilbert kina Nefersima at Rafi sa upuan ng duke, binati ang duke at duchess. Naupo silang lahat ng magkakasama upang panoorin si Karina.
Namangha si Nefersima sa mahiwagang sulat sa lupa sa harap ni Karina. Ipinaliwanag ni Wilbert na ang pagsubok ni Karina ay ang paggamit ng mahika upang talunin ang mga halimaw na ipinatawag ng Magic Circle. Nagsimulang magpatawag si Karina, at isang higanteng pulang dragon ang nagpakita, na ikinagulat at ikinatakot ng mga manunood. Tinanong ni Nefersima si Wilbert kung isa ba itong halimaw. Sumagot si Wilbert na hindi, isa itong dakilang dragon na apoy. Napagtanto ni Nefersima na ang nilalang ay katulad ng tigre. Tinanong ni Wilbert ang duke kung ang mahiwagang elemento ni Karina ay apoy. Sumagot ang duke na si Karina ay bihasa sa apoy ngunit hindi sa tubig. Nag-aalala ang lahat kay Karina, ngunit ngumiti si Karina at nagpas siyang harapin ang dragon. Labis na nag-aalala si Nefersima at tumakbo sa larangan ng digmaan upang tulungan ang kanyang kapatid. Nag-aalala ang lahat sa kanya, habang tumatalon siya mula sa isang napakataas na lugar, nanganganib siyang masaktan, ngunit isang hindi kilalang kapangyarihan ang nagligtas sa kanya. Tumakbo siya patungo sa dragon, na pumipigil sa mga wizard na umatake at manakit dito. Namangha ang lahat sa kilos ni Nefersima at nabigla si Nefersima sa kakayahan ng dragon na magsalita. Sinabi sa kanya ng dragon na ang lugar na ito ay hindi angkop para sa mga bata. Sumagot si Nefersima na hindi rin niya dapat saktan ang mga kabalyero. Ipinaliwanag ng dragon na dinala nila siya rito ng sapilitan at agresibo ang pagtrato sa kanya mula pa sa simula, na labis niyang ikinagalit. Sinabi ni Nefersima sa dragon na ang pakikipaglaban ay magdudulot sa kanya ng matinding sakit. Napansin niya ang kumikinang na balat nito at nakaramdam ng pagnanais na hawakan ito. Nagulat ang dragon, at tinanong kung gusto ba talaga niya itong hawakan at kung hindi ba siya natatakot. Sumagot si Nefersima na hindi, at sumagot ang dragon na isa nga siyang kakaibang babae. Lumapit siya at hinayaan itong hawakan siya. Tumawa si Nefersima at tinanong kung mas maayos na ang kanyang pakiramdam ngayon. Namangha ang lahat sa kanilang nakita at sinabi ng dragon kay Nefersima na kapag lumaki na ito at kailanganin siya, agad niya itong makikilala bilang kanyang kerida. Nagpa siya ang dragon na bumalik sa kanyang lupain ngunit hiniling ni Nefersima na manatili siya sa kanya. Binigyan niya ito ng bowl ang kristal kung saan maaari niya itong kontaken anumang oras, at pinayuhan siyang laging kasama ito. Ipinaalam sa kanya ng dragon na maaari niyang baguhin ang anyo ng kristal sa anumang gusto niya. Ginawang bag na hugis kuneho ni Nefersima ang kristal at isinuot ito sa kanyang likod. Ipinaliwanag ng dragon na ang kristal ang magpapanatili sa kanilang koneksyon sa pag-iisip, at magagamit niya ang kapangyarihan nito sa pamamagitan nito. Nagpasalamat si Nefersima sa dragon at tinanong ang pangalan nito. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan nito ay Basil. Nagpakilala si Nefersima at nagpaalam sa dragon habang lumilipad ito pabalik sa kanyang lupain. Nag-aalala ang lahat tungkol sa kanya at umiiyak si Karina dahil sa pag-aalala kay Nefersima. Hiniling ni Wilbert sa duke na imbestigahan ng mga salamangkero sa korte ang nangyari. Binanggit niya na maaaring gusto ng mga autoridad ng palasyo na kunin ang kristal mula kay Nefersima, ngunit iniisip ng duke na ang sinumang magpapagalit kay Nefersima ay parurusahan ng mahigpit. Pumunta ang duke at duchess sa bulwagan ng hari upang salubungin siya. Humingi ng paumanhin ang hari para sa biglaang pagpapatawag at sinabi sa kanila na gusto niyang pag-usapan ang mga kamakailang pangyayari sa akademya tungkol sa dragang apoy. Sinabi niya na narinig niya na nakipagkasundo si Nefersima sa dragon at tinanong kung totoo ito. Nakaramdam ng tensyon si Nefersima, at sumagot ang duke na hindi pa ito formal na kontrata. Itinuro ng hari na maaaring gamitin ni Nefersima ang kapangyarihan ng dragon, tama ba? Kinumpirma ng duke na tutulungan ng dragon si Nefersima kung gugustuhin niya, ngunit hindi pa niya natatanggap ang basbas ng dakilang hayop. Tinanong ng hari kung gagamitin ni Nefersima ang kapangyarihan ng dragon upang sirain ang kaharian. Sumumpa ang duke sa pangalan nito na hindi ito mangyayari. Nauunawaan ni Nefersima ang bigat ng sitwasyon at napagtanto na ang paglabag sa pangako ng kanyang ama ay maaaring magdulot ng kanyang buhay. Sa sandaling ito, humingi ng pahintulot ang direktor ng mahiwagang sentro ng pananaliksik na magsalita, na sinasabing mayroon siyang mga pag-iingat na inihanda upang maiwasan ang pagpapakita ng dragon. Hiniling ng hari sa kanya na ipaliwanag kung bakit nagpakita ang dragon, at iminungkahi ng direktor na maaaring ito ay sanhi ng isang pambihirang puwersa.
Sumang-ayon ang High Priest sa direktor at napagtanto ni Nefersima na ito ang mga taong binalaan sa kanya ng lalaking nagdala sa kanya sa mundong ito. Napansin ni Wilbert na nababagot si Nefersima at tinanong kung gusto niyang makipaglaro sa tigre. Pinayagan siya ng hari na maglaro. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, tinawag ng prinsipe ang tigre, at naglaro sila ng magkasama, na labis na ikinatuwa ni Nefersima. Pinakain ni Nefersima ng karne ang tigre gamit ang kanyang mga kamay, na labis din niyang ikinatuwa. Lahat ay namangha sa kakayahan ni Nefersima na pakainin ang tigre gamit ang kanyang mga kamay. Natagpuan ni Nefersima na nababalutan ng laway ng tigre ang kanyang mga kamay, kaya binigyan siya ng isang katulong ng tuwalya, at nagpasalamat si Nefersima. Nakatulog siya agad nang samandal siya sa malambot na balahibo ng tigre. Napansin ng duke ang mga maharlika na pinag-uusapan si Nefersima, namangha sa kakayahan nitong matulog sa tabi ng dakilang tigreng hayop. Sumang-ayon sila na kailangan niyang gumawa ng formal na kontrata sa Dragang Apoy agad, dahil malaki ang maitutulong nito sa bansa, lalo na sa labanan. Sa sandaling ito, tinanong ng pinuno ng mga panloob na gawain, si Olivia, ang duke tungkol sa kalagayan ni Nefersima, at sinabing wala itong taglay na mahiwagang kapangyarihan. Inamin ng duke na hindi pa niya alam at tinanong ni Olivia kung ang tigreng langit ay nakakabit sa kanya dahil sa dragon. Iminungkahi ng commander ng maharlikang bantay na magtalaga ng personal na bantay kay Nefersima, dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay nito anumang oras. Inalok niya ng tulong ang duke kung kinakailangan at nagpasalamat ang duke sa kanya at sinabing hindi pa nila alam kung ano ang magiging sitwasyon. Sinabi ng High Priest sa duke na isang malaking karangalan ang pangalagaan si Nefersima. Tumanggi ang duke, dahil alam niyang ang tunay na intensyon ng pari ay gawing puppet nila si Nefertima. Nagalit ang pari at tinanong kung anak nga ba talaga niya si Nefersima. Nagalit ang duke at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot ang pari, na nagsasabing nakarinig siya ng mga chismis at hindi kamukha ni Nefersima ang ibang mga anak ng duke. Pinutol at ininsulto ng dukesa ang pari, pinatahimik siya. Gayunpaman, nagsimulang magpahayag ng kanilang mga opinyon ang ibang mga maharlika, nais nilang kontrolin si Nefersima sa ilalim ng kanilang pagbabantay. Nagawa ng duke at ng kanyang mga kakampi na patahimikin ang mga oportunistang maharlikang ito. Pagkatapos ng pagpupulong, ginaising ng tigre si Nefersima, at tiniyak sa kanya ng kanyang mga magulang na maayos ang lahat. Sinabi sa kanya ng hari na mula ngayon, maaari na siyang pumunta kahit saan sa palasyo ayon sa gusto niya. Sinabi sa kanya ni Wilbert na maraming hayop sa palasyo ang hindi pa niya nakikita at tiyak na mamahalin niya ang mga ito. Pumasok sila sa isang silid at hinintay ang pagdating ng bantay ni Nefersima. Nang makita niya ito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Glenn mula sa pangalawang batalyon ng bantay ng hari. Hiniling ni Wilbert kay Glenn na dalhin si Nefersima sa mga kwadre ng dragon. Nagulat at natakot si Glenn ngunit sinunod niya ang mga utos ni Wilbert at dinala siya sa mga kwadre kasama ang kanyang mga tropa, hindi pa rin sigurado kung bakit gustong pumunta doon ni Nefersima. Sa kwadra, nakilala nila ang amo ng kwadre na napakabait. Nagpakilala si Nefersima at ipinakilala naman ng kabalyero ang sarili bilang si Danny, ang commander ng Dragon Knight. Ipinakita ni Danny sa kanya ang mga dragon, parehong lumilipad at tumatakbo, at tuwang-tuwa si Nefersima. Napansin ni Danny na gustong-gusto ni Nefersima ang mga dragon at tinawag niya silang cute. Natuwa rin siya rito at sumang-ayon din, at sinabing cute ang mga ito. Gustong haplasan ni Nefersima ang mga dragon, ngunit natakot siyang hilingin kay Danny, dahil sa pag-aakalang tatanggi ito. Patuloy siyang nag-iisip ng paraan para mahawakan sila hanggang sa umiral ang kapangyarihan ng dragon at mapansin ng iba pang mga dragon ang presensya ng malaking dragon na apoy. Nagtipon ang lahat ng mga dragon sa paligid ni Nefersima, dahilan para mag-alala si Danny tungkol sa kanyang kaligtasan at gusto siyang ilabas. Ngunit hindi natakot si Nefersima, lumapit siya sa isang lumilipad na dragon, nagpakilala, at nakipaglaro dito. Namangha sina Glenn at Danny sa kanilang nakita. Tinanong ni Nefersima si Danny kung maaari siyang makipaglaro sa dragon, at pinayagan niya ito. Sumakay siya sa dragon, at lumipad ito sa kalangitan, kasunod ang iba pang mga dragon sa lupa. Kinausap ng lumilipad na dragon si Nefersima, naramdaman ang kapangyarihan ng dragang apoy sa kanya.
Sinabi sa kanya ni Nefersima na ang dragang apoy ay kanyang kaibigan at ibinigay sa kanya ang kristal. Sinabi sa kanya na maaari siyang makipag-usap sa lahat ng dragon sa pamamagitan nito. Sinabi ng mga dragon na makikilala siya ng kanilang angkan ng dragon bilang kanilang amo. Dinala siya ng dragon sa Dragon Clan at nakipaglaro siya sa lahat ng mga dragon, kahit sa kanilang mga anak. Nakatulog siya sa ibabaw ng mga dragon na lumalangoy sa tubig, patuloy na naglalaro sa tubig. Isiniwalat ni Dani na ang dragon na nakipagkasundo kay Nefersima ay si Jazzel, ang pinuno ng angkan ng dragon. Sinabi niya kay Glenn na si Jazzel ay may malaking pagmamalaki at hindi kailanman pinayagan ang sino man na sumakay sa kanya maliban kay Nefersima. Nalilito si Dani, hindi maintindihan ang nangyayari. Tinanong ni Glenn kung hindi pa naririnig ni Dani ang tungkol sa insidente ng dragang apoy, ipinaliwanag na si Nefersima ang babaeng naroon at naging kakontrata ng dragang apoy, na ngayon ay may hawak ng kristal kung saan magagamit niya ang kapangyarihan ng dragang apoy. Namangha si Dani at inamin ni Glenn na hindi siya nakumbinsi hanggang sa nakita niya mismo ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Nefersima, nakasakay sa tigre, kasunod ang mga dragon sa langit at sa lupa. Nabigla si Glenn at nagtanong kung bakit naroon ang tigre. Ipinaliwanag ni Nefersima na pumunta siya para kunin siya. Namangha si Dani na ang lahat ng makapangyarihan at dakilang nilalang na ito ay nasa ilalim ng pamumuno ni Nefersima. Isinama ni Dani si Nefersima sa isang paglilibot upang makita ang lahat ng mga hayop at pagkatapos ay dumating ang kapitan ng mga Beast Knights na nagngangalang Lester upang ipakita kay Nefersima ang lahat ng mga nilalang sa kastilyo. Dinala niya siya sa kwadre ng mga hayop at namangha si Nefersima sa laki nito. Nang makita niya ang mga kabayo, tinanong siya ni Lester kung gusto niyang sumakay at masayang sumang-ayon si Nefersima. Sumipol si Lester para sa kanyang kabayo na tumakbo palapit at labis na humanga si Nefersima sa hitsura nito. Ipinakilala siya ni Lester sa kabayo na nagngangalang Wiz, ang pinuno ng kawan ng mga kabayo. Ngunit hindi naging pala kaibigan si Wiz kay Nefersima na ikinagulat niya at ni Dani dahil ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Humingi ng tawad si Lester kay Nefersima at sinabing medyo makasarili ang kabayo paminsan-minsan na nagpapagalit kay Wiz. Tinapik ni Nefersima ang kabayo at sinabi kay Lester na hindi makasarili ang kabayo, ngunit bilang pinuno ng kawan, natural lang sa kanya na huwag hayaang lumapit sa kanya ang kahit sino. Naging magkaibigan sina Wiz at Nefersima at humingi ng tawad si Lester sa kabayo. Sumakay sina Lester at Nefersima sa isa pang kabayo habang sinasakyan ni Dani si Wiz at naglibot sila sa kwadre ng mga hayop. Nakakakita si Nefersima ng maraming kamanghamanghang nilalang. Ngunit biglang tumakbo ang mga baby boa race patungo sa kanila na ikinatakot ni Nefersima. Sinabi sa kanya ni Lester na bawat taon ay ginugulo ng mga baby boa race na ito ang mga kabalyero dahil gusto lang nila ng makakalaro. Sa sandaling iyon ay nanindigan siya at tinakot ang mga boa race palayo at nagpasalamat si Nefersima kay Wiz. Namangha si Lester sa kung gaano kabilis na bumuo ng ugnayan si Nefersima sa kabayo. Sunod ay ipinakita sa kanya ni Lester ang mga ibong waka, ang pinakamabilis na ibon sa mundo na ginagamit sa pagpapadala ng mga mensaheng pang-emerhensya. Gustong sakyan ni Nefersima ang mga ito at sinabi ni Dani na inaasahan niya iyon mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Lester na mahirap ito dahil kailangan ng isang tao na maging mahusay na sanay upang hawakan ang bilis ng mga ibong ito. Gayunpaman, sumang-ayon si Lester dahil sa pagpupumilit ni Nefersima. Sinakyan niya ang ibong pangunguna kasama si Nefersima at hiniling sa kanya na kumapit ng mahigpit. Napuno ng pananabik si Nefersima habang bumibilis ang ibon na nagpaparamdam sa hangin na nakakasakal. Gumamit si Lester ng mahika ng hangin upang gawing mas madali para sa kanya. Pagkatapos ng pagsakay, nakaramdam si Nefersima ng matinding pagkahilo at nanumpa na hindi na muling sasakay sa ibon. Tinawanan siya ni Dani kaya sumigaw si Nefersima sa kanya. Sa sandaling iyon, isang lawin ang lumipad at sumipol si Lester para lumapag ito sa kanyang braso. Ipinakita ito kay Nefersima at ipinaliwanag na ginagamit nila ito para sa pagpapalitan ng mensahe. Nakita ni Lester ang mensaheng dala ng lawin at humingi ng tawad kay Nefersima. Sinabing kailangan niyang umalis agad dahil isa sa kanyang mga nasasakupan ang nagdulot ng gulo. Tinanong ni Nefersima kung maaari siyang sumama at makipaglaro muli sa mga hayop, at nangako si Lester na isasama siya sa isa pang paglilibot sa sandaling magkaroon siya ng oras.
hiniling ni Nefersima kay Dany na ibalik siya sa mga dragon. Pagkatapos ay nakita natin si Lester kasama ang kanyang mga nasasakupan, na nagtatanong kung paano nakatakas ang puting USA. Sinabi sa kanila ni Lester na kailangan nilang bumuo ng isang mabilis na plano at sundan ang bihirang USA kasama ang mga aso. Nagulat si Lester nang makita si Nefersima na nakasakay sa nakatakas na dirty white na USA kasama ang tigre. Tinanong niya siya kung paano niya nakuha ang USA at ipinaliwanag niya na kasama niya ang kawan ng dragon nang makita niyang mukhang naliligaw ang USA, kaya ibinalik niya ito. Nagpasalamat si Lester kay Nefersima at medyo nainggit dahil wala itong kapangyarihan na nagpapaibig sa kanya ng mga hayop tulad ng ginagawa nila. Pag-uwi ni Nefersima, sinabihan siya ng kanyang mga magulang na ipagkakaloob nila ang isang hiling niya para sa kanyang kaarawan. Nag-isip sandali si Nefersima at sinabing gusto niyang pumunta sa lungsod. Kinabahan ang kanyang ama at sinabing mapanganib ang lungsod, ngunit tiniyak siya ng kanyang ina, na magiging ligtas siya kung may sasama sa kanya. Sinabi ni Nefersima na sasama siya sa kanyang kapatid na si Karina. Tumutol pa rin ang duke, sinasabing masyadong mapanganib para sa kanila ng mag-isa. Pagkatapos ay iminungkahi ng ina na ipadala si Paulo sa kanila upang alagaan sila. Pumayag ang duke at nagsimula si Nefersima sa kanyang unang pamimili sa lungsod kasama sina Karina at Paulo. Tuwang-tuwa siya, nililibot ang buong lungsod. Hiniling ni Nefersima kay Karina na turuan siya kung paano gumastos ng pera at itinuro sa kanya ni Karina ang lahat. Bumili si Nefersima ng masasarap na pagkain at nasiyahan dito, ibinahagi ito kina Paulo at Karina. Bigla niyang naamoy ang masarap na amoy ng mga baby sweets at nagmadaling bumili ng marami. Tinanong ni Karina kung ano ang gagawin niya sa lahat ng ito, at sinabi ni Nefersima na bumili siya ng sapat para sa lahat ng nasa bahay. Tuwang-tuwa si Karina para sa kanya at pagkatapos ay dinala siya sa kanyang paboritong tindahan. Pagpasok pa lang nila, nakasalubong nila ang ilan sa mga kaklase ni Karina mula sa akademya na namutya kay Nefersima nang makita siya. Inilagay sila ni Karina sa kanilang pwesto, ipinagtanggol ang kanyang kapatid, at umalis kasama si Nefersima. Umuwi sila at tuwang-tuwa si Nefersima sa araw na iyon. Pagpasok niya sa kwarto ng kanyang mga magulang, ginulat nila siya ng isang birthday party kasama ang lahat ng mga maharlikang kaibigan at ang maharlikang pamilya na naroon at bumati sa kanya ng maligayang kaarawan. Napaiyak si Nefersima sa tuwa dahil lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya ay nagmalasakit sa kanya upang bigyan siya ng isang kahangahangang kaarawan sa gitna ng kanilang mahahalagang gawain. Nagpasalamat siya sa kanila at ipinagpatuloy nila ang pagdiriwang. Binigyan ng hari at reyna si Nefersima ng regalo, gayon din si Wilbert na nagbigay sa kanya ng isang magandang pulseras. Binigyan din siya ng iba pa niyang mga kaibigan ng magagandang regalo na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ng party, bumalik si Nefersima sa kanyang kwarto na tuwang-tuwa sa araw na iyon at pinangalanan ang kanyang maliit na lawin na Nox, at naging magkaibigan. Kinabukasan, nag-training si Nefersima kasama ang lawin, hinikayat nina Lester at Dany, na namangha sa kung gaano kabilis siyang umangkop sa lawin. Iminungkahi ni Lester na lumipad ang lawin ng mas malayo bukas, ngunit nag-atubili si Nefersima at sinabi sa kanila na hindi siya makakapunta ng madalas dahil kailangan na niyang magsimulang mag-aral. Umuwi si Nefersima at sinimulan ang kanyang pag-aaral. Ipinakilala siya ng kanilang alipin, si Mike, sa tutor na magtuturo sa kanya mula ngayon. Ipinakilala ng tutor na nagngangalang Elina ang kanyang sarili kay Nefersima na nagulat sa hitsura ni Elina at tinanggap siya. Naghanda ang alipin ng tsaa at sa sandaling ito, naging napakahigpit ng tutor at sinabing ang unang bagay na kailangan nilang baguhin ay ang paraan ng pagsasalita ni Nefersima. Sinabi ni Nefersima na nagpahayag lamang siya ng kasiyahan sa pagkikita nila. Tinanong ni Elina kung tinatawag ba niya ang kanyang mga magulang na papa at mama. At nang sumagot si Nefersima ng oo at hinampos siya ng patpat, na sinasabing hindi naaangkop. Tinitigan siya ni Nefersima at tinanong ni Elina kung bakit ganoon ang tingin sa kanya. Bumalik ang servant at agad na nagbago ang kilos ni Elina. Ito ang simula ng mga problema sa pagitan ni Nefersima at Elina. Pagod na bumalik si Nefersima sa kanyang silid, iniisip na hindi naman siguro ganito kasama ang pagtuturo ni Elina kina Rafi at Karina. Naisip niyang sabihin sa kanyang ama, alam niyang malulutas nito ang problema, ngunit natatakot siyang baka mapaslang nito si Elina, kaya nagpasya siyang siya na lang ang bahala dito.
Kinabukasan, may napansin ang pamilya na kakaiba kay Nefersima, iniisip na baka may sakit ito. Inalok ng kanyang ina na tumawag ng doktor, ngunit tiniyak sa kanya ni Nefersima na maayos siya at iniwasang sabihin ang tungkol kay Elina. Nahuli siya ni Rafi at sinabing iniisip niya ang sasabihin sa kanilang ina. Dumating ang kanyang ina at tinanong kung ano ang problema, sa palagay niya ay tungkol kay Elina. Sinabi ni Nefersima na kaya niyang lutasin ang sarili niyang mga problema. Inalok ng kanyang ina na makialam, ngunit sinabi ni Nefersima na tatanggalin lang nila si Elina, at pumayag ang kanyang ina, na nagmumungkahi na dapat higaitan ni Nefersima si Elina sa sarili niyang paboritong larangan, ang etiquette. Pumayag si Nefersima na malampasan ang kanyang tagapagturo, sa tulong ng mahika ni Rafi, na ginagamit niya upang pagalingin siya tuwing nakakaramdam siya ng pagod. Naging katuwang din niya ito sa pagsasayaw, na naghihikayat sa kanya na magtagumpay. Pagkalipas ng 1 taon, naging mahusay si Nefersima sa lahat ng kanyang marangal na pag-aaral. Humingi siya kay Paulo ng impormasyon tungkol kay Elina, na nagbigay ng impormasyong nakalap noong una siyang kinuha, ngunit walang nakitang kainahinala. Naghinala si Nefersima nang malaman niya na may mga kamag-anak si Elina na nauugnay sa mga punong pari. Sa wakas, pagkatapos ng 1 taon, hinarap ni Nefersima si Elina sa isang huling hamon at nanalo, na humantong sa pagtakas ni Elina. Ikinwento ni Nefersima sa kanyang ama ang tungkol sa pagtama sa kanya ni Elina, na ikinagalit nito. Iginiit niyang haharapin mismo ang problema, plano niyang matuto mula kay Elina, ngunit sa sarili niyang paraan, at kalaunan ay nasiyahan sa kanyang pag-aaral. Kalaunan, ipinaalam ng duke kay Nefersima na sasama sila sa isang ekspedisyon sa hilagang rehiyon sa ilalim ng kanilang pamamahala. Dahil malinaw ang kanyang schedule, isasama niya ito, na labis na ikinatuwa ni Nefersima. Tumungo sila sa mahiwagang tarangkahan, na agad silang dinala sa hilaga, kung saan sila ay tinanggap ng lokal na ahente. Sa labas ng kastilyo, unang beses na nakita ni Nefersima ang nyebe, puno ng kagalakan at pagkamangha sa kagandahan nito. Nanlamig si Nefersima dahil sa lamig, kaya gumamit ang duke ng mahika upang painitin siya, na nagpaparamdam sa kanya ng komportable. Dinamitan niya siya ng angkop na damit pang nyebe, na napaka-cute tingnan sa kanya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sakay ng isang karwahe at labis itong nasiyahan ni Nefersima. Nakarating sila sa bahay kung saan sila tutuloy para sa gabi, mainit na sinalubong ng mga host, at gustong-gusto ni Nefersima ang pagkain. Sinabi ng duke kay Nefersima na papasok sila sa kagubatan bukas upang magtayo ng kampo para sa mga kabalyero upang labanan ang mga halimaw na pumapaslang ng mga tao kamakailan. Humingi siya ng tulong sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong sa dragon tungkol sa mga nilalang na ito. Nalaman ni Nefersima mula sa dragon na hindi dapat magkaroon ng mga halimaw sa kagubatang iyon at ang mga ganoong goblin ay dapat nasa timog, hindi sa hilaga. Nagpa siya ang duke na tumungo sa kagubatan ng madaling araw upang mabilis na malutas ang problema. Kinabukasan, naghanda si Nefersima upang galugarin ang kagubatan at nagpaalam sa mga kaibigan sa tuluyan. Tinagubilinan ng duke ang kanyang grupo na maging maingat dahil hindi nila alam kung kailan maaaring magpakita ang mga halimaw. Hiniling ni Nefersima sa lawin na subaybayan ang daan mula sa langit, at sinimulan nila ang kanilang pakikipagsapalaran. Habang nasa kagubatan, sinabi ng isa sa mga miyembro ng grupo sa duke na matagal na siyang nangangaso sa kagubatang ito at hindi pa siya nakakita ng mga halimaw noon. Namangha si Nefersima sa lalim ng malawak na kagubatan na kanilang kinaroroonan hanggang sa makarating sila sa isang lugar kung saan sila maaaring magpahinga. Sinabihan sila ng duke na magpapahinga muna sila rito bago magpatuloy. Bigla, nakaramdam ang mga gwardya ng kakaibang galaw sa mga puno at nag-imbestiga, at nakakita ng isang maliit na kuneho na nagtatago sa likod ng isang puno. Nilapitan ni Nefersima ang kuneho upang tingnan ito, ngunit natakot ito at tumakbo palayo, na ikinagulat niya dahil ito ang unang pagkakataon na natakot sa kanya ang sinumang hayop, na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Napansin niya ang isang mantsa ng dugo kung saan naroon ang kuneho at napagtanto niyang nasugatan ito. Mabilis siyang tumakbo sa kagubatan upang tulungan ito, na naging dahilan upang mag-alala ang kanyang ama na duke, at ang mga gwardya at sumunod sa kanya. Nauna si Nefersima sa kuneho at dahan-daang nilapitan ito upang maiwasan ang pagkatakot dito.
Walang takot na tumalon ang kuneho sa kanyang mga bisig, at napagtanto niyang ang mga gwardya ang nagpatakot dito hindi siya. Habang nagsisimula siyang bumalik sa kanyang ama upang gamutin ang kuneho, bigla siyang nahuli ng lambat. Nang marating ng mga gwardya ang lugar kung saan naroon si Nefersima, nalaman nilang kinuha na siya ng mga halimaw, at ang kanyang sombrero na lamang ang naiwan. Nagising si Nefersima at natagpuan ang sarili sa isang kuweba na napapaligiran ng maraming halimaw. Napagtanto niyang sila ay mga goblin, at nilapitan siya ng isa, dahilan para matarante siya at magmakaawa sa kanila na huwag saktan ang kuneho. Nagulat si Nefersima na naiintindihan siya ng goblin at lumayo sa kuneho. Napansin niya na ang lahat ng mga goblin ay mukhang malungkot at tinanong sila kung bakit nila siya dinukot at kung ano ang susunod nilang gagawin. Tila naguluhan ang mga goblin sa kanyang mga tanong at dinala siya sa isang silid sa loob ng kuweba. Samantala, sinusubukan ng duke at ng kanyang grupo na alamin kung sino ang dumukot kay Nefersima at kung saan siya dinala. Isiniwalat ng matandang kasama nila na ang mga goblin ang dumukot kay Nefersima, na labis na ikinabahala ng duke. Pagbalik kay Nefersima at sa mga goblin, dinala siya sa isang silid kung saan siya nabigla nang makita ang dalawang batang magkapatid na dinukot din ng mga goblin. Tinanong nila si Nefersima kung dinukot din siya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila. Ang pangalan ng batang lalaki ay Fino, at ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na babae ay Nina. Tinanong sila ni Nefersima kung dinukot lang ba sila ng mga goblin, ngunit ipinaliwanag ni Fino na binihag din nila ang ilang matatanda at inilagay sa ibang lugar. Nagpa siya si Nefersima na kausapin ang dragon at tinanong kung mapanganib bang gumamit ng mahika ng apoy sa isang nakasarang lugar na tulad nito. Nagulat ang dragon sa kanyang tanong at tinanong kung ano ang nagawa niya sa pagkakataong ito. Sinabi niya sa kanya na dinukot siya ng mga goblin at nakulong siya sa kanilang kuweba, na ikinagulat ng dragon, na nagsabi sa kanya na isa siyang tunay na kakaibang bata. Ipinaliwanag ni Nefersima na gusto niyang tumakas kasama ang iba sa pagkakataong ito at tinanong kung magagamit niya ang kanyang mahika upang turuan ng leksyon ang mga goblin. Ipinaliwanag ng dragon na hindi gagana ang kanyang plano dahil wala siyang taglay na mahiwagang mana. Kaya, nagpa siya siyang hintayin ang kanyang ama na iligtas siya. Sa sandaling iyon, kumulo ang tiyan ni Nefersima sa gutom, na nagudyok kay Nina na magkomento kung paano maaaring magutom ang isang tao sa ganitong oras. Nahihiya, sumagot si Nefersima na maaaring magutom ang mga tao anumang oras. Kumulo rin ang tiyan ni Nina, at tinukso siya ni Nefersima, na sinasabing gutom din siya, kasunod si Fino. Ibinigay ni Nefersima sa kanila ang kuneho at sinabihan silang manatili rito habang naghahanap siya ng makakain. Binalaan nila siya tungkol sa panganib, ngunit tiniyak niya sa kanila na magiging maayos siya at palihim na lumabas ng silid. Bigla, nakatagpo niya ang isang goblin at pareho silang natakot. Humingi siya ng tawad sa goblin at tinanong kung mayroon silang makakain dahil gutom na sila. Binigyan siya ng goblin ng prutas mula sa kanyang supot, at sinubukan ito ni Nefersima ngunit natagpuan itong mapait. Binalatan ito ng goblin para sa kanya at sinabihan siyang kainin itong muli. Nagulat si Nefersima sa matamis at masarap na lasa nito sa pagkakataong ito. Sa palagay niya ay ikalulugod ni Fino at Nina ang prutas at humingi pa sa goblin. Nang matanggap ang buong supot, nagpasalamat si Nefersima sa kanya at nag-isip kung paano babalatan ang lahat ng prutas. Kaya't inilabas niya ang kanyang punyal at nagsimulang magbalat. Ginaya siya ng mga goblin at labis na natuwa sa kanilang tagumpay sa paggaya kay Nefersima, na naging kaibigan niya. Nag-aalala si Nefersima na aatakihin agad ng kanyang ama ang mga goblin pagkakita sa kanya. Kaya, tinanong niya sila kung bakit sila narito. Sinubukan ng goblin na magpaliwanag, ngunit hindi niya maintindihan ang kanyang wika. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang higanteng goblin, na siyang nagpatakot sa kanya. Tinanong ng higanteng goblin ang iba kung ano ang ginagawa ng batang babaeng tao rito. Nagulat si Nefersima na nakakapagsalita na ito at sinabing mayroon siyang ilang mga katanungan. Tinanong niya kung siya ang kanilang pinuno, at kinumpirma niya. Tinanong niya kung bakit nila dinudukot ang mga batang tulad niya. Ipinaliwanag ng pinuno na likas sa kanila ang magmahal ng mga bata at naniniwala silang pinoprotektahan nila sila sa pamamagitan ng pagdukot sa kanila. Tinanong ni Nefersima kung bakit nila inaatake ang mga tao, at simpleng sumagot siya, para mabuhay. Nabigla si Nefersima,
at ipinaliwanag ng pinuno ng goblin na ang tanging dahilan kung bakit sila narito ay dahil inusig sila ng mga tao, pinalayas sila sa mga gubat, at walang humpay na hinabol sila at pinapaslang sila ng walang awa. Natigilan si Nefersima nang mapagtanto na ang mga tao ang mga kontrabida sa kwentong ito at na talagang ginawa nila ng mali ang ibang mga nilalang tulad ng sinabi sa kanya ng lalaking nagdala sa kanya sa mundong ito. Nagpasya siyang ipaimbestiga ng lubusan sa kanyang ama ang bagay na ito at patuloy na iniisip kung ano ang gagawin sa mga goblin, dahil hindi niya sila maaaring pabayaan. Tinanong ni Nefersima ang mga goblin kung plano nilang maghayganti sa mga tao. Sinabi sa kanya ng pinuno na gusto lang nilang mamuhay ng mapayapa. Naisip ni Nefersima na kung makakahanap siya ng lugar kung saan maaaring magsama-sama ang lahat ng mga nilalang na ito, malulutas nito ang problema. Samantala, nag-aalala sina Fino at Nina tungkol kay Nefersima at naghihintay sa kanya. Bumalik si Nefersima at ipinaliwanag ang kanyang plano sa pinuno upang tulungan silang makabalik sa kanilang normal na buhay, na ikinamangha ng pinuno. Sinabi niya sa kanya na ang mahalaga ngayon ay ang mabuhay sa araw na iyon. Nalilito ang pinuno, at ipinaliwanag ni Nefersima na darating ang kanyang ama at magagalit ito ng labis sa kanila dahil sa pagdukot sa kanya. Tatapusin niya silang lahat ng hindi nakikinig, ngunit tiniyak niya sa kanya na mayroon din siyang plano para doon. Bumalik si Nefersima kina Fino at Nina, na kumakain ng prutas. Sinabihan ni Fino si Nina na kumain ng dahan-dahan at may kagandahang asal. Sinabihan siya ni Nefersima na hayaan siyang kumain hanggat gusto niya dahil marami pa silang natitirang prutas. Nagpasalamat si Nina kay Nefersima at tinanong kung maaari na silang umalis ngayon. Kinumpirma ni Nefersima, sinabing walang problema ang mga goblin dito at malapit lang ang kanyang ama para madali nila siyang maabutin. Nakahinga ng maluwag si Fino na makakauwi na sila, ngunit tinanong ni Nina kung bakit sila dapat tumakas kung maaari naman silang maghintay dito. Ipinaliwanag ni Nefersima na may dahilan kung bakit sila dinukot ng mga goblin. Kinilala nila, at sinabi ni Nefersima sa kanila na gusto niyang iligtas ang mga goblin, ngunit magagalit ang kanyang ama at tatapusin sila kung matatagpuan niya sila rito. Ibinahagi ni Nefersima ang kanyang plano na makausap at makinig ang kanyang ama sa mga goblin at humingi ng tulong sa kanila. Tumanggi si Fino, dahil ayaw niyang ilagay sa panganib si Nina, ngunit hinikayat siya ni Nina, na sinasabing mas bata si Nefersima kaysa sa kanila at kailangan ang kanilang tulong at pumayag silang tulungan siya. Samantala, natagpuan ng duke ang lungga ng mga goblin at narinig sina Nina at Fino na tumatakas mula sa mga goblin. Natagpuan niya ang mga bata nang wala si Nefersima at inutusan ang mga gwardya na iligtas sila. Iniligtas ng mga gwardya ang mga bata, at tumakas ang mga goblin habang hinahabol ng mga gwardya. Maayos na gumana ang plano ni Nefersima at lumabas ang pinuno ng mga goblin upang harapin ang mga gwardya, ngunit galit na galit siyang inatake ng duke gamit ang mahika ng apoy, hinihiling ang pagbabalik ni Nefersima dahil oras na ng kanyang pagtulog. Natatakot si Nefersima para sa mga goblin nang makita niyang galit na galit ang kanyang ama. Nagpakawala ang duke ng isang malakas na bowl ang apoy sa pinuno, ngunit hinaranggan ito ni Nefersima gamit ang mahika ng dragon na apoy. Tinawag siya ng duke, dahil alam niyang naroon siya, at hiniling na lumabas siya agad. Sinabihan siya ni Nefersima na huwag magalit or gumamit ng mahika, at pumayag siya. Lumabas si Nefersima at humingi ng tawad sa kanyang ama. Sinabihan niya itong lumapit agad upang panatagin ito. Tumakbo si Nefersima upang yakapin siya at masayang masaya. Sinenyasan ng duke ang mga kabalyero na atakihin ang pinuno, ngunit hinaranggan ni Nefersima ang atake gamit ang mahika ng apoy. Tumakbo siya upang ipagtanggol ang pinuno, at tinanong ng kanyang ama kung bakit niya sila pinoprotektahan. Ipinaliwanag ni Nefersima na ang mga goblin ay pinagyusig at itinaboy ng mga tao at walang ibang pagpipilian kundi pumunta rito. Hiniling niya sa kanyang ama na makinig muna sa kanila. Pumayag siya, at tiningnan ni Nefersima sina Fino at Nina, na tiniyak sa kanya na maayos ang kanilang kalagayan. Nagkomento si Nina kung gaano nakakatakot ang ama ni Nefersima kapag galit siya. Sa sandaling iyon, sinenyasan ng lawin si Nefersima na may paparating na panganib at nagpakita ang isang higanteng halimaw na gagamba. Nabigla ang duke sa presensya ng gagambang halimaw sa lugar at tinawag si Nefersima sa kanyang tabi.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nefersima na ang gagamba ay nakakaramdam ng takot at gutom. Lumapit ang pinuno ng goblin upang harapin ang gagamba. At nang sasali na si Nefersima, pinigilan siya ng kanyang ama, sinabing ito ang kanilang labanan. Mabangis na inatake ng gagamba ang goblin, ngunit umiwas siya at gumanti ng mga atake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan nila hanggang sa matalo ng goblin ang gagamba ng may matinding bangis. Gayunpaman, nang humakbang palayo ang goblin, inatake siyang muli ng gagamba, halos tuluyan na siyang tinapos. Inakala ng lahat na natalo na ng gagamba ang goblin, ngunit itinaas niya ang gagamba mula sa kanya at itinapon ito. Nagpasalamat siya kay Nefersima, sinabing kung wala ang mahiwagang harang na inilagay nito sa kanya, malamang ay mas maaga na sana siyang nasawi. Ramdam pa rin ni Nefersima ang takot at kawalan ng magawa ng gagamba. Ipinarinig ng espiritu kay Nefersima ang gagamba na humihingi ng tulong at proteksyon para sa kanyang anak. Nabigla si Nefersima nang magpakita ang isang maliit na gagamba mula sa mas malaki. Napagtanto niya na ang inang gagamba ay buntis at sinusubukang protektahan ang kanyang sanggol sa lahat ng oras na ito. Nasawi ang inang gagamba at nagmadali si Nefersima upang tumulong, ngunit huli na ang lahat. Umiyak siya ng mapait dahil sa gagamba, at sinubukan siyang aliwin ng kanyang ama. Bagamat nagulat ang lahat na labis siyang umiiyak dahil sa isang halimaw. Matapos kumalma si Nefersima, nagulat ang lahat nang ang pinuno ng goblin ay magbagong anyo sa isang humanoid na may mga sungay. Namangha si Nefersima at ang iba pa, at ipinaliwanag ng duke na siya ay nag-ebolusyon. Tinanong ni Nefersima kung siya ang pinuno ng goblin, at kahit na hindi siya sigurado sa nangyari kinumpirma niya ito. Nagpasya si Nefersima na humingi ng impormasyon sa dragon tungkol sa sitwasyong ito. Nagulat ang dragon na ang goblin ay nag-ebolusyon dahil nasa pinakamataas na yugto na siya. Ipinaliwanag ni Nefersima na mukha na siyang tao ngayon at may mga sungay, at binanggit ng dragon na ang mga oni ay may katulad na anyo at mayroon ding mga sungay. Sinabi niyang gusto niya itong makita, kaya bibisitahin niya ito kinabukasan. Tinanong ng duke si Nefersima kung ano ang sinabi ng dragon, at sumagot ito na gusto siyang makita ng dragon kaya pupunta siya bukas. Nagpasalamat si Nefersima sa pinuno ng goblin sa pagliligtas sa kanila mula sa gagamba. Lumapit ang maliit na gagamba, at tinanong ni Nefersima kung gusto niyang sumama sa kanila or manatili sa kagubatan kung saan nakatira ang kanyang ina. Nagpasya ang gagamba na sumama kay Nefersima, natuwang-tuwa at pinangalanan itong Grotzi. Sa sandaling iyon, umilo ang noo ni Grotzi, na nagpapakita ng kakaibang marka. Inisip ni Nefersima kung may nagawa na naman siyang mali. Kinaumagahan, nagising ang lahat, at tinanong ni Nefersima ang pinuno ng goblin kung palalayain niya ang mga nasa hustong gulang na tao. Ngayon, masaya si Nefersima nang dumating sina Fino at Nina na gutom, at lahat sila ay kumain. Tiniyak sa kanya ng gwardya na pinagaling niya ang nasugatang kuneho gamit ang mahika, at nagpasalamat siya sa kanya, na labis na natuwa. Tinanong ni Nefersima ang kanyang ama kung maaari niyang kunin ang kuneho bilang alagang hayop, ngunit ipinaliwanag ng ama na ang kuneho ay dapat sa ilang at magiging mahina kung kukunin. Iniwan niya ang kuneho pagkatapos magpaalam at naalala ni Nefersima ang maliit na gagamba at ipinakita ito sa kanyang ama, na nagulat, sinabing hindi ito alagang hayop kundi isang malakas at bihirang halimaw dahil sa itim nitong kulay. Ipinaliwanag ng pinuno ng goblin ang pagkakaiba ng mga halimaw at mga hayop at sinabi kay Nefersima na ang mga pangalan ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Nang tanungin niya ang kanyang pangalan, sinabi nitong wala siyang pangalan, at nagulat si Nefersima na ang isang taong napakalakas ay walang pangalan. Inamin ng pinuno na naiinggit siya sa gagamba dahil sa pagkakaroon ng marka, na nagpapahiwatig na mayroon itong pangalan. Nagulat ang ama, at inosenteng sinabi ni Nefersima na ang pangalan ng gagamba ay Grotzi. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, pinagalitan siya ng kanyang ama, ngunit iginiit niya na wala siyang masamang balak. Sinabi ng ama na wala silang ibang pagpipilian kundi isama siya. Tuwang-tuwa si Nefersima, at ipinaalam ng gwardya sa ama na handa na silang umalis. Inutusan sila ng duke na umalis, at hiniling ni Nefersima sa dragon na maglagay ng protection na spell sa pugad ng goblin hanggang sa bumalik ang kanilang pinuno dahil sasama na siya sa kanila ngayon. Inutusan ng pinuno ng goblin ang kanyang mga goblin na manatili sa kuweba hanggang sa makabalik siya,
at bumalik sila sa nayon. Tinanong ni Nefersima sina Fino at Nina kung saan sila nakatira, at sinabi ni Fino na nakatira sila malapit dito sa teritoryo ni Count Aragos. Tinanong ng duke kung sila ang mga anak ng konde, at kinumpirma nila. Tiniyak sa kanila ng duke na ligtas niya silang iuuwi, at nagpaalam si Nefersima sa kanila bago sila umuwi. Dumating ang dragon, at masayang kumapit si Nefersima sa kanya, natutuwa na nahawakan na niya muli ang balat niya. Naintriga ang dragon sa pinuno ng goblin, napansin na naiiba siya sa anumang oni na nakita niya at nagtataglay siya ng elemental na kapangyarihan, hindi tulad ng oni na walang mahiwagang kakayahan. Sinabi sa kanya ng dragon na ang pinuno ng goblin ay hindi isang oni at may mga elemental na kapangyarihan tulad ng malalaking halimaw, tulad ng tigre. Tinanong ni Nefersima ang goblin kung nakakakita siya ng mga espiritu, at kinumpirma niya na nakita niya ang maliliit na kumikinang na insekto. Tinanong niya kung kaya niyang gamitin ang elemental na kapangyarihan, at sinabi niyang kaya niya kung matututo siya kung paano at nag-alok ang dragon na turuan siya ng ilang bagay. Naghanap si Nefersima ng target para sa goblin para magsanay, at ang gwardya ay lumikha ng isang training dummy mula sa lupa. Nagpasalamat siya rito at hiniling sa goblin na magsanay. Matagumpay niyang ginamit ang lahat ng elemental na kapangyarihan, na sinira ang dummy ng may kahangahangang lakas. Sinabi sa kanya ni Nefersima na ang kanyang kapangyarihan ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanilang plano. Nagtaka ang duke at nagtanong kung anong plano, at kinakabahang napagtanto ni Nefersima na hindi pa niya ito sinasabi sa kanyang ama. Ipinaliwanag niya na natuklasan niya ang isang paraan para mamuhay ng mapayapa ang mga tao at halimaw at humingi ng tulong sa kanya. Pumayag ang duke, at sinabi ni Nefersima sa goblin na isa na siyang bagong nilalang ngayon at pinangalanan itong Shenki. Lumiwanag ang ulo ni Shenki nang tanggapin niya ang kanyang pangalan, at nagalit ang ama ni Nefersima, ngunit iginiit ng babae na wala siyang masamang balak. Humingi ng tawad si Nefersima kay Shenki sa pagpapangalan sa kanya nang hindi nagtatanong, ngunit tiniyak niya sa kanya na hihilingin pa rin niya sa kanya na pangalanan siya dahil ginabayan at tinulungan niya silang mabuhay. Nangako siya ng katapatan sa kanya kasama ang kanyang tribo ng goblin. Sunod, makikita natin si Nefersima na nagpapaliwanag ng kanyang plano sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na ang pangunahing problema ngayon para sa mga halimaw ay ang pagpapalayas sa kanila mula sa kanilang mga tirahan. Kung gayon, ang solusyon ay ang paglikha ng mga bagong tirahan para sa kanila sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang mahiwagang harang sa isang bundok na malayo sa mga pamayanan ng tao. Ang harang na ito ay lilikha ng mga kuwebo para sa mga halimaw na matitirhan. At kung ang bilang ng mga halimaw ay lumampas sa kapasidad, maaari nilang gawing lugar ng pagsasanay ang lugar para sa guild ng mga adventurer. Bukod pa rito, maaari nilang masakop ang mga gastos sa proyekto sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga tindahan at establishmento sa paanan ng bundok. Sa ganitong paraan, maaaring bantayan ng mga adventurer at halimaw ang isa't isa. Pagkatapos ay tinanong ni Nefersima ang opinyon ng kanyang ama tungkol sa kanyang plano. Sumagot ang duke na ilalantad nito ang mga tao sa panganib mula sa mga halimaw. Tumugon si Nefersima na kinakailangan ito para sa kaligtasan ng tao at ipapaalam nila sa mga adventurer ang tungkol sa lugar. Sinabi ng kanyang ama na ang ideya ay napakasimple ngunit pumayag na pag-isipan ito. Nagpasalamat si Nefersima sa kanyang ama at iniisip na kailangan niyang galugarin ang ilang mga lugar upang maipatupad ang kanyang plano. Ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na pupunta sila sa isang bagong destinasyon para sa paggalugad at hiniling na sumama si Shenki sa kanila. Nagulat si Shenki, ngunit ipinaliwanag ng ama na ang mahiwagang kapangyarihan ni Shenki at ang kaalaman sa mga halimaw ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Pumayag si Shenki na pumunta, ngunit nag-aalala siya na baka iwan niya ang pugad ng walang bantay ng masyadong matagal. Napagtanto ni Nefersima na hindi niya maaaring panatilihin ang harang sa paligid ng pugad ng goblin ng walang hanggan, na isang tunay na problema. Iminungkahi ni Shenki na bantayan ng mga espiritu ang pugad habang wala siya, at hiniling kay Nefersima na pangalanan ang pangalawang pinakamalakas na goblin mula sa kanya upang protektahan ang mga goblin at ang pugad habang wala siya. Nagulat si Nefersima na hiniling sa kanya ni Shenki na gawin ito at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag niya na dahil pinangalanan siya ng babae at siya ang pinuno ng goblin, siya ang kerida ng lahat ng goblin.
Itinuring ni Nefersima si Shenki bilang isang kaibigan at nahihiya sa pagtawag nito sa kanya ng Querida. Hiniling niya sa kanya na tawagin na lang siyang Miss, na sinang-ayunan naman ni Shenki. Pumunta sila sa pugad ng goblin at ipinakita ni Shenki ang pangalawang pinakamalakas na goblin. Nagulat si Nefersima sa kakayahan ng goblin na magsalita. Ipinaliwanag ni Shenki na ang goblin na ito ay ang kanyang kanang kamay at mag-e-evolve pagkatapos ng ilang pangpangan gaso. Nagpasya si Nefersima na bigyan siya ng isang magandang pangalan at tinanong kung anong pangalan ang gusto niya. Itinuro ng goblin ang isang bulaklak at pinangalanan ito ni Nefersima na Suzuki. Sa sandaling iyon, isa pang goblin ang tumakbo, hinihiling kay Shenki na pangalanan din siya ni Nefersima. Sinabi ni Suzuki na siya ay masyadong mahina para pangalanan. Tinanong ni Nefersima si Shenki kung bakit niya gustong pangalanan, at ipinaliwanag ni Shenki na ang kanyang dating tribo ay Nolipol na at gusto niyang maging malakas upang protektahan ang kanyang kasalukuyang tribo. Naisip ni Nefersima at sinabi sa kanya na papangalanan niya ito, ngunit kailangan niyang mangakong magiging malakas at manghuli ng isang higanteng halimaw bago sila bumalik. Masiglang sumang-ayon ang goblin at pinangalanan ito ni Nefersima na Tuki. Tuwang-tuwa si Tuki at nagpasalamat sa kanya. Habang pauwi sila, ikinwento ni Nefersima kay Shenki ang tungkol sa kanyang kwento sa dragon at kung paano sila naging magkaibigan. Napansin ni Shenki na napapaligiran siya ng maraming tao at nilalang. Sumagot si Nefersima na kasama niya ang kanyang ama, ina, nakatatandang kapatid na lalaki, nakatatandang kapatid na babae, at lahat ng nasa kastilyo at kaharian, at mahal niya silang lahat. Sinabi ni Shenki na mayroon din siyang kapatid na nasawi sa pakikipaglaban sa mga tao. Inalaw siya ni Nefersima at sinabi sa kanya na bahagi na siya ngayon ng kanyang bilog ng mga kaibigan, na siyang nagpapasaya at nagpapahalaga kay Shenki. Sunod, nakita natin sila kasama ang duke at mga gwardya na naglalakbay sakay ng karwahe patungo sa bayan ng Kas sa Barzet Agency. Ipinaalam sa kanila ng duke na ang paglalakbay ay magtatagal at hiniling kay Shenki na gabayan sila. Sumang-ayon si Shenki, at sinabi ng duke na nangangalap siya ng impormasyon tungkol sa mga halimaw sa lugar at tinanong si Shenki tungkol sa rutang kanilang tinahak habang tumatakas. Ipinaliwanag ni Shenki ang ruta sa duke, na siyang nagpakilala nito sa mapa. Hinuha ng duke ang mga uri ng halimaw sa lugar batay sa ruta at pinaghihinalaan na may sadyang nagtitipon ng mga halimaw doon, ngunit nangangailangan ng karagdagang impormasyon upang kumpirmahin ito. Ipinaalam ng duke kay Nefersima na pagkatapos tapusin ang investigasyon sa Kas, babalik siya sa kabisera ng hari. Nagulat si Nefersima at nagtanong kung bakit. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at hindi siya babalik kasama niya. Hiniling niya sa kanyang kapatid na si Rafi na pumalit dahil siya ang susunod na duke. Natuwa si Nefersima at ipinaalam sa kanya ng duke na makikipagkita siya kay Rafi sa Kas. Dumating sila sa bayan at mainit na tinanggap ng mga tao ng bayan. Gusto ni Nefersima na makita ang Adventurers Guild sa bayan, kaya isinama niya si Shenki. Dumating sina Nefersima at Shenki sa guild, at namangha si Nefersima na mas mukhang employment agency ito kaysa sa isang magulong lugar na puno ng mga adventurer. Binati sila ng receptionist at tinanong kung paano siya makakatulong, mukhang nagulat nang makita niya ang malahalimaw na anyo ni Shenki. Nag-aalala si Nefersima na baka matuklasan ng receptionist na si Shenki ay isang beast goblin, ngunit nasa sabik ang receptionist na makilala si Shenki dahil bihirang makakita ng hybrid na halimaw na tao sa lugar. Nakahinga ng maluwag si Nefersima at sinabi ni Shenki sa receptionist na sasamahan niya ang kanyang Querida. Nagulat ang receptionist na si Nefersima, na bata pa, ay Querida ni Shenki. Ipinaliwanag ni Nefersima na pumunta siya para makita kung paano tumatakbo ang guild. Tinanong ng receptionist kung walang mga guild sa kanyang bayan. Sumagot si Nefersima na masyadong malayo ang bulwagan ng guild sa maharlikang kabisera mula sa kanyang tirahan, kaya hindi siya makakapunta doon. Nag-alok ang receptionist na bigyan siya ng tour at nagpakilala bilang si Vanessa. Ipinakilala ni Nefersima ang kanyang sarili at si Shenki. Ipinakita sa kanya ni Vanessa ang mga reception booth ng guild, na idinisenyo upang matiyak na walang makakarinig sa mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang partido gamit ang isang soundproofing spell. Humanga si Nefersima at ipinaliwanag ni Vanessa na ang guild ay napakahigpit sa pamamahala nito at laban sa anumang maling pag-uugali. Bigla, may narinig silang sumisigaw na lalaki. Kaya,
babaliwalay na lang ng guild ang tahasang kawalan ng katarungang ito. Paano magiging 3 beses ang pabuya para sa pangangaso ng isang grupo ng mga goblin kaysa sa karaniwang halaga? Malamang na sinasamantala ng gobernador ang kanyang posisyon para kumita ng pera para sa kanyang sarili. Kinakabahang sumagot ang isa pang lalaki, ang gobernador ay dapat na kumikilos para sa ikabubuti ng bayan. Sumigaw ang unang lalaki, ano ang pinagsasabi mo? Kinukuha niya ang kabayaran na para sa mga biktima ng mga halimaw, paano naging para sa ikabubuti ng bayan iyon? Na-curious si Nefersima sa pag-uusap na ito at tinanong si Vanessa tungkol sa sumisigaw na lalaki. Sinabi sa kanya ni Vanessa na ang pangalan niya ay Herald, isa sa mga pinuno ng bayan, at siya ay napakamay kakayahan, ngunit palaging may problema sa gobernador. Tinanong ni Nefersima kung may magagawa ang guild tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Vanessa na karamihan sa mga manggagawa sa guild ay mga ordinaryong tao, kaya kapag naririnig nilang para ito sa kapakanan ng bayan, hindi nila alam kung paano kikilos. Ipinaliwanag ni Vanessa na dating nagtatrabaho si Herald sa kastilyo, kaya hindi niya kinukonsinti ang mga pagkakamali ng gobernador at lagi niya itong kinokompronta. Nagpasya si Nefersima na makialam at hiniling kay Herald na sabihin pa ang tungkol sa kanyang problema. Pinaalis siya ni Herald, sinabing wala siyang oras para sa mga bata. Nagpakilala si Nefersima bilang anak ng duke at nag-alok na ibalita ang kanyang problema sa ama nito na makakalutas nito. Nagulat ang lahat nang malaman na si Nefersima ay anak ng duke. Naupo sina Herald, Vanessa, at Nefersima at humingi ng tawad si Herald kay Nefersima para sa kanyang kawalang galang. Nagpakilala siya bilang accountant ng bayan at ipinaliwanag ang sitwasyon sa gobernador. Ipinaliwanag ni Herald na nagkaroon ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng mga pag-atake ng halimaw kamakailan. Sa kabila nito, ang bayan ng Kas ay hindi gaanong naapektuhan nitong nakaraang taon, kahit na may ilang mga pinsala. Gayunpaman, pinalaki ng gobernador ang sitwasyon at nagsumite ng mga maling ulat ng mga pagkasawi upang humingi ng kabayaran para sa kanyang sarili. Nauunawaan ni Nefersima na nilulestay ng gobernador ang pondo ng kaharian at napakatiwali. Tinanong niya si Herald kung iniulat niya sa mga kabalyero ang tungkol sa mga aksyon ng gobernador. Sinabi ni Herald na hiniling niya sa mga kabalyero na harapin ang mga goblin, ngunit tumugon sila na may ilang mga kadahilanan na pumihil sa kanila na pumunta. Naguguluhan si Nefersima at iniisip kung ano ang mga dahilan na iyon. Tinanong niya si Herald kung mayroon itong anumang ebidensya laban sa gobernador. Sinabi ni Herald na nakita niya ang gobernador na nagre-record sa isang pribadong file. Naisip ni Nefersima sa sarili na kung may ebidensya, dapat niyang iwan ang bagay na ito sa kanyang ama. Tinanong ni Nefersima si Herald tungkol sa mga dahilan kung bakit hindi dumating ang mga kabalyero. At sinabi niya sa kanya na dahil ang Lini City, ang pinakamalaking lungsod sa lugar ng Barzet sa kanluran ng kanilang bansa, ay nakakaranas ng maraming pag-atake mula sa mga kobold na nagnanakaw din ng mahahalagang mapagkukunan. Sa makatuwid, naroon ang mga kabalyero upang puksain ang mga kobold. Tuwang-tuwa si Nefersima dahil ngayon ay maaari na niyang isama ang mga kobold sa kanyang bagong plano ng proyekto. Pagkatapos ay sinabi niya kay Herald na kailangan niyang makipagkita sa kanyang ama upang ipaliwanag ang lahat, at hiniling niya kay Shenki na tipunin ang mga natitirang goblin sa lugar upang sumama sa kanyang tribo. Tinawagan niya ang lawin, binigyan ito ng mensahe na agad na ihahatid sa kanyang ama, at pinaalis ito sinabihan itong makipagkita sa kanyang ama sa bahay ng gobernador. Tinanong ni Vanessa kung pupunta sila sa bahay ng gobernador at inalok silang tulungan silang makarating doon. Nagpasalamat si Nefersima at umalis na sila. Kinagabihan, sina Nefersima, Vanessa, at Herald ay pumunta sa bahay ng gobernador. Habang nasa daan, tinanong ni Nefersima si Vanessa kung gaano nakatagal na sa pwesto ang gobernador, at sinabi ni Vanessa sa kanya na mga 15 taon na. Pagkatapos ay sinabi ni Nefersima na matagal na niyang ginagamit ang pondo ng kaharian. Sumagot si Herald na ang gobernador ay nanloloko na sa nakalipas na 5 taon. Nagulat si Vanessa nang malaman na alam ni Herald ang impormasyong ito dahil 3 taon pa lamang siya sa bayan. Ipinaliwanag niya na natuklasan niya ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga lumang talaan. Nakarating sila sa mansyon at natagpuan ang duke at ang kanyang mga gwardya na naghihintay sa kanila sa pintuan ng gobernador.
Nakita ni Nefersima na labis na nagalit ang duke sa kanya dahil sa paggala-gala sa bayan nang hindi niya nalalaman dahil lubhang mapanganib ito para sa kanya. Kinabahan si Nefersima at humingi ng tawad sa kanyang ama dahil sa pag-aalala nito, ipinaliwanag na gusto lang niyang makita ang samahan ng mga adventurer. Nagtanong ang kanyang ama tungkol kay Shenki at sinabi niya rito na pinapunta niya ito upang makipagkita sa mga goblin na nagdudulot ng gulo. Gayunpaman, labis pa rin ang galit ng duke kay Nefersima dahil sa labis na pagpapaalala nito sa kanya. Alam ni Nefersima na mali siya at malapit nang umiyak dahil galit ito sa kanya. Ngunit dumating si Rafi at sinabing walang sinuman, kasama na ang kanilang ama, ang pinapayagang paiyakan si Nefersima, at binuhat niya ito. Natuwa si Nefersima na kasama niya ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinanong ng ama si Rafi kung bakit siya dumating ng maaga, at nagulat ang lahat nang dumating din sina Wilbert at Tigre kasama si Rafi. Tinanong ng duke si Wilbert kung ano ang ginagawa niya rito, at ipinaliwanag ni Wilbert na natapos na niya ang kanyang mga gawain at makikipaglaro kay Nefersima nang marinig niyang nandito ito. Tinanong ng duke kung alam ng hari na nandito siya, at sumagot si Wilbert na alam ng hari at hinayaan pa siyang isama ang mga gwardya. Tumanggo ang duke ngunit sinabi sa kanya na dapat siyang bumalik sa sandaling tawagin siya ng hari. Pagkatapos ay tinanong ng duke si Nefersima tungkol kina Harold at Vanessa, at sinabi nito sa kanya na si Harold ang accountant ng bayan at si Vanessa ang namamahala sa guild. Ipinaalam niya sa kanya na nais ni Harold na makipag-usap sa kanya tungkol sa paglustay ng gobernador sa pondo ng kaharian. Namangha ang duke at sinabihan siyang pumasok sa loob upang pag-usapan pa ito. Kumatok sila sa pinto ng gobernador at pinatuloy niya sila. Pinag-usapan nila ang mga kaso ng paglustay, at iniutos ng duke na arestuhin ang gobernador. Pagkatapos ay nagpasalamat ang duke sa mga kabalyerong sina Harold at Vanessa, na sinasabing ang lahat ng kawalan ng katarungang ito ay nabunyag salamat sa kanilang sama-samang pagsisikap. Inalok ng duke si Harold ng trabaho sa palasyo, ngunit tumanggi si Harold dahil wala itong planong bumalik sa trabaho sa palasyo. Sinabihan siya ni Nefersima na magtrabaho na lang para sa kanya, at tinanong din niya si Vanessa. Nagulat sina Harold at Vanessa, at ipinaliwanag ng duke na may mahalagang plano si Nefersima, ngunit ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol dito ay maaaring maglagay sa panganib sa kanilang buhay. Pinanumpa niya sila na itatago nilang lihim ang impormasyong ibabahagi niya. Lahat ng nasa silid, kasama na si Prinsipe Wilbert, ay nanumpa ng paglilihim, at pagkatapos ay ipinaliwanag ng duke ang plano. Sinabi ni Wilbert na naiintindihan niya na ang pagtatatag ng isang pamayanan para sa lahat ng mga halimaw ay isang maganda at kawili-wiling ideya. Sinabi sa kanila ng duke na si Rafi ang gagawa ng mga gawain dahil siya ang susunod na duke ng kaharian. Sinabi ni Rafi na magiging masaya siyang gagawa ng lahat ng mga gawaing ito hanggat makakasama niya si Nefersima ng mas matagal. Sinabi ng duke kay Wilbert na, bilang isang prinsipe, mayroon din siyang mga tungkulin na dapat gampanan. Tiniyak sa kanya ni Wilbert na hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang mga tungkulin at dala niya ang lahat ng kanyang mga gawain at tutulong sa plano kung kinakailangan. Sumang-ayon sina Harold at Vanessa na makipagtulungan sa kanila, at dumating ang lawin sa sandaling iyon. Pumasok si Shenki sa pinto, at tinanong siya ni Nefersima kung kumusta ang mga goblin sa lugar. Sinabi ni Shenki sa kanya na nakipag-ayos siya sa lahat ng empleyado at pinapunta sila sa kuweba ng mga goblin. Tinanong ni Rafi kung sino ito, at ipinaliwanag ni Nefersima na si Shenki ang pinuno ng mga goblin at mula noon ay naging isang misteryosong nilalang. Nabigla si Rafi at nagtanong kung paano nalalapit ang isang halimaw kay Nefersima. Ipinaliwanag ng duke ang sitwasyon at sinabihan siyang ituring si Shenki bilang personal na bantay ni Nefersima. Tinanong ni Nefersima si Shenki ng mga detalye tungkol sa nangyari, at sinabi ni Shenki na mayroong 16 na goblin na pinamumunuan ng isang ogre, at sinubukan niyang kausapin sila, ngunit wala itong silbi. Kaya nilabanan niya sila at pinilit silang sumama sa kanilang pangunahing pugad. Naginhawaan si Nefersima na nalutas na ang problema ng mga goblin at tinanong ang duke kung mayroon siyang anumang impormasyon tungkol sa mga kobold sa Lenis. Sumagot siya na may mga ulat ng isang malaking grupo ng mga kobold na umaatake sa isang karaban ng kalakalan sa daan. Tinanong ni Nefersima ang kapitan ng gwardya kung mayroon siyang anumang impormasyon, na sinasabing tiyak na alam niya ang katotohanan, na tiyak na mas malala kaysa sa alam ng kanyang ama.
Ipinaliwanag ng kapitan ng kabalyero na mayroong mahigit 100 kobold na nahahati sa 5 grupo, bawat isa ay may partikular na tungkulin tulad ng pagbabantay, pagmamanman, at iba pang mga lugar. At ang kanilang pangkalahatang pinuno ay isang mataas na ranggong lyanthrop. Namangha ang duke sa impormasyon tungkol sa kanilang pinuno at nagtanong kung paano nila ito nalaman. Sinabi ng kapitan ng kabalyero na humingi sila ng tulong mula sa Adventurers Guild, na siyang nagtipon ng impormasyon, at malapit na silang pumunta sa kalapit na bayan upang harapin ang problema ng halimaw. Tinanong ni Nefersima kung sino ang responsable sa misyong ito, at sinabi ng duke na tiyak na may isang taong ayaw na makarating ang impormasyong ito sa kabisera. Ipinaalam sa kanila ng kapitan ng kabalyero na ang kasalukuyang pinuno ng rehiyon ay dating nagtatrabaho sa punong himpilan. Sinabi ni Venese na susubukan niyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa pinuno ng rehiyon sa pamamagitan ng kanyang guild, at nagpasalamat ang duke sa kanya ngunit sinabi sa kanya na nasa panganib pa rin sila dahil hindi pa nila alam ang lokasyon ng kalaban. Tinanong ni Wilbert kung pinaghihinalaan ng duke na may especially iya sa kanila, at sinabi ng duke na malaki ang hinala niya rito. Ipinakita ni Nefersima ang kanyang pag-aalala sa sandaling ito, ngunit tiniyak sa kanya ni Rafi na tiyak na may solusyon ang kanilang ama para sa lahat ng ito. Nakahinga ng maluwag si Nefersima, at ipinaalam sa kanila ng duke na babalik siya sa kabisera, at ipagpapatuloy ni Rafi ang investigasyon kapalit niya. Hiniling ng duke sa mga kabalyero na tulungan si Rafi sa kanyang misyon. Umuwi si Nefersima para matulog at isinama ang tigre para matulog sa malambot nitong balahibo. Pinaalis niya ang maliit na gagamba na nag-aalala para sa tigre, ngunit tiniyak sa kanya ni Nefersima at ginawa silang magkaibigan at natulog din ang gagamba sa tigre. Kinabukasan ng umaga, tumungo ang magkakaibigan sa kanilang bagong destinasyon, ang bayan ng Lenis. Muling sinuri nila ang kanilang plano habang nasa daan, at sinabi ni Wilbert na kailangan nilang bigyan ng bagong pangalan ang plano ni Nefersima at nagpas siyang tawagin itong proyektong Shiona. Nakita natin ang duke na pauwi, at nakipagtalo si Karina sa kanya dahil sa pag-iwan kay Nefersima doon at pagbabalik ng mag-isa. Tiniyak niya sa kanya na kasama niya si Rafi at maayos na siya ngayon. Sumigaw si Karina na bata pa si Nefersima, 5 taong gulang lamang, at mapanganib pa rin ito para sa kanya. Sinabihan siya ng duke na huwag mag-alala, dahil kasama niya ang tigre, ang dakilang dragon, ang mga kabalyero, at ang buong kasama. Tinanong ng ina ang duke kung ano ang pinaplano ni Nefersima sa pagkakataong ito. Sinabi sa kanila ng duke ang lahat ng nangyari at tungkol sa plano ni Nefersima. Sinabi ng ina na gusto ng kanilang anak na lumikha ng isang nayon para sa lahat ng halimaw na titirahan, at sumagot ang duke, oo eksakto. Sinabi ng ina na sisimulan niyang tipunin ang lahat ng mga supply na maaaring kailanganin ni Nefersima para sa kanyang nayon at makikipag-ugnayan din sa ilang mga guild at ipapakita ang ideya sa kanila. Patuloy na iniisip ni Karina kung ano ang dapat niyang gawin upang matulungan sila at tinanong ang kanyang ama kung maaari siyang pumunta upang makita si Nefersima. Pumayag ang duke, ngunit sinabing wala sa mga gwardya ang maaaring sumama sa kanya ngayon. Iminungkahi ng ina na ipadala siya kasama ang isang grupo ng mga adventurer bilang mga personal na gwardya, at sumang-ayon sila doon. Nakita natin si Nefersima habang papalapit siya sa mga hangganan ng Lenis, iniisip kung sino ang mga kobold ngayon. Sinabihan ni Rafi si Nefersima na maging maingat sa kanyang mga kilos doon upang maiwasan ang pagkasangkot sa gulo. Nakarating sila sa gate ng bayan, at ang kapitan ng kabalyero ay pumunta sa mga gwardya ng bayan, ipinakita sa kanila ang punyal ni Prinsipe Wilbert, at sinabi sa kanila na si Wilbert ay nasa karwahe kasama ang mga anak ng duke. Ipinaalam ng gwardya sa pinuno ng bayan at pinayagan silang pumasok. Bumaba si Wilbert upang salubungin ang pinuno ng bayan, at sumama si Rafi sa kanya, naiwan si Nefersima sa karwahe. Hiniling ni Nefersima sa mga espirito na hayaan siyang marinig ang pag-uusap ni na Wilbert at Rafi sa pinuno ng bayan. Binalaan sila ng pinuno ng bayan tungkol sa pananatili sa lugar dahil napakadelikado ngayon dahil sa mga kobold. Sinabi sa kanya ni Rafi na dumating sila sa utos ng duke at ang kanyang misyon ay subaybayan ang pagpapakita ng mga halimaw para sa kanya. Sinabi ng pinuno na dadalhin niya sila sa pinuno ng ahensya, at bumalik sina Wilbert at Rafi sa karwahe upang sundan sila. Narating nila ang pinuno ng bayan na mukhang pagod na pagod.
Tinanong ni Rafi kung hindi ba siya nakatulog ng maayos, at sinabi ng pinuno na matagal na silang hindi nakatulog dahil sa pagiging abala sa pag-aasikaso sa mga kobold. Nagtuon si Nefersima sa masamang dekorasyon ng silid, at ipinaliwanag ng pinuno na hindi kayang harapin ng mga kabalyero ang problema sa kobold ng mag-isa. Kaya nakipag-ugnayan sila sa Adventurers Guild at bumuo ng isang extermination team upang harapin ang mga kobold. Tinanong ni Rafi kung kailan sila lilipat, at sinabi ng pinuno na lilipat sila sa sandaling dumating ang Red Hal-Ada team. Sinabi ni Wilbert na narinig na niya ang pangalang iyon dati, at nagulat si Nefersima na kahit si Wilbert ay alam ang tungkol sa adventurer group na ito, na nagpapahiwatig na sila ay napakalakas. Nag-aalala siya na ang kanilang lakas ay nangangahulugan na maaari nilang tuluyang lipulin ang mga kobold, at naisip niya na kailangan niyang maabot ang mga kobold bago ang pangkat ng mga extermination. Tinanong ni Nefersima ang pinuno kung maaari niyang libutin ang lungsod ng kaunti. Nagulat ang pinuno sa kanyang kahilingan, at sinabi ni Rafi na kung lilibutin nila ang lungsod, makakapagbigay sila ng mas mahusay na ulat sa kanilang ama. Dagdag pa ni Wilbert na sa pamamagitan ng mga maharlikang kabalyero na kasama nila, magiging ligtas sila sa kanilang mabilis na paglilibot. Pumayag ang pinuno at pinayagan silang mag-explore. Nilibot ni Nefersima at ng kanyang mga kaibigan ang bayan at namangha sa kahirapan at kaguluhan. Pagkatapos ay tumungo sila sa mga slum kung saan mas kitang-kita ang pagkawasak, at ang mga bata ay mukhang kawawa, mahirap, at gutom. Nakarinig si Nefersima ng isang hayop na nasasaktan at mabilis na tumakbo kasama si Shenki patungo sa pinagmumulan ng tunog. Nakakita ng isang grupo ng mga bata na pinapahirapan ang isang maliit na aso. Sinigawan sila ni Nefersima, tinatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ng bata na sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mga aso ang kanilang mga kaaway. Kaya ano ang masama sa pananakit ng isang kaaway? Sumagot si Nefersima na ang ibig sabihin ng kanyang ama ay ang mga kobold ang mga kaaway, hindi ang kawawang asong ito, at pinagalitan niya ang bata. Itinaas ng bata ang kanyang kamay upang suntukin siya, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga kabalyero, at hiniling ni Nefersima na ibigay sa kanila ang kawawang maliit na aso sa kanya. Kinuha ni Nefersima ang aso, na nasa malalang kondisyon, at hiniling kay Rafi na pagalingin ito. Ginawa niya ito, at gumaling ang aso at masayang nakipaglaro kay Nefersima. Tinanong niya ang aso kung nasaan ang ina nito, at itinuro nito ang kagubatan. Sinabi sa kanya ni Shenki na ang asong ito ay isang kobold. Nabigla sina Wilbert, Rafi, at Nefersima sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Nefersima. Nagpasya si Nefersima na dalhin ang aso sa ina nito sa kagubatan. Sinabi sa kanya ni Wilbert na mapanganib ito, ngunit sumagot siya na kung kasama ang tigre, walang mangyayari sa kanila. Naglakbay sina Nefersima at ang mga kaibigan patungong kagubatan upang hanapin ang ina ng tuta, ngunit si Nefersima ay labis na napagod dahil sa mahirap at bako-bakong landas. Patuloy silang ginagabayan ng tuta patungo sa kanyang ina. Napansin ni Nefersima na ang landas ay lalong humihirap sa paglipas ng panahon, at ang tuta ay nasa sabik at hiniling kay Nefersima na bilisin ang paglalakad. Sinubukan ni Nefersima na ipaliwanag na mahirap ito para sa kanya dahil bata pa siya. Kinarga siya ni Shenki upang bigyan siya ng pahinga, at nagpasalamat si Nefersima sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman ng gwardya ang isang malapit na halimaw, ngunit ito ay isang slime. Nasa sabik si Nefersima na hawakan ito, at sinabi sa kanya ni Shenki na ang slime na ito ay humihingi ng tulong sa kanila upang iligtas ang kaibigan nito sa unahan. Humingi ng pahintulot si Nefersima kay Rafi na tulungan ang slime, at pumayag si Rafi. Sinundan nila ang slime at nakakita ng isang malaking slime na may maraming maliliit na slime na nakulong sa loob. Sinabi ng pinuno ng mga kabalyero na ito ay isang mother slime, at ngayon pa lang sila nakakita ng isa. Gusto ng mother slime na ipanganak ang lahat ng maliliit na slime, ngunit magiging mapanganib ito sa malamig na panahon dahil kailangan nila ng mainit na lugar na matitirhan. Sinabihan ni Nefersima ang inang slime na huwag ng mga anak ngayon dahil mapanganib ito. Natuklasan nila na hindi makagalaw ang inang slime, at iminungkahi ni Shenki na may magpahintulot sa slime na manirahan sa kanilang katawan upang maiwasan itong agad na manganak. Nabigla si Nefersima at nagtanong kung nangangahulugan ba ito na kakainin ng slime ang taong tinitirhan nito. Tiniyak sa kanya ng inang slime na hindi nito kakainin ang host kung mahal sila nito.
Kinabahan si Nefersima at tinanong kung sino ang hindi kakainin ng slime kung titira ito sa kanilang katawan. Sumagot ang slime na hindi siya nito kakainin. Inaasahan ang tugon na ito, tinanong ni Nefersima kung maaari itong manirahan kay Shenki, ngunit tumanggi ang slime. Kalaunan ay sumang-ayon sila na titira ang slime sa katawan ni Nefersima, at agad itong pumasok sa kanya. Tiningnan ni Rafi si Nefersima, tinanong kung ayos lang siya, at sinabi niya sa kanya na maayos ang pakiramdam niya, ngunit alam niya ang slime sa loob niya. Tinanong ni Wilbert kung ano ang dapat nilang gawin sa natitirang slime. Sinabi ni Nefersima na ang slime sa loob niya ay nagsasabi sa kanya na ang maliit na slime ay magiging susunod na mother slime, kaya nagpasya silang dalhin ito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa nayon ng Cobalt. Pagkatapos ng mahabang paglalakad sa kagubatan, tinanong ni Wilbert ang tigre kung may nararamdaman ba siyang kakaiba sa malapit. Tahimik na kinausap ni Nefersima ang tigre, ginagabayan sila patungo sa pinagmumulan ng kakaibang kapangyarihan. Sa tulong ng mga espiritu, narating nila ang puso ng kagubatan at nakahanap ng isang mahiwagang puno na nagpoprotekta sa kagubatan. Tinanong ni Nefersima ang tigre kung maaari niyang lapitan ang puno, at binati niya ito, ipinakilala ang kanyang sarili. Tumugon ang puno, na napansin kung gaano kakaiba ang kanilang grupo, na binubuo ng mga tao, halimaw, at malalaking hayop. Tinanong ng puno si Nefersima kung sino talaga siya, at sumagot siya na siya ang anak ng duke ngunit mas gusto niyang tawaging Nefersima lamang. Tinanong ng puno kung ano ang kailangan niya, at ipinaliwanag ni Nefersima na hinahanap nila ang ina ng tuta at nagtanong tungkol sa taguan ng Cobalt. Tinanong ng puno kung ano ang plano niyang gawin kapag nahanap niya ang taguan ng Cobalt, at sinabi ni Nefersima na gusto niyang pag-isahin muli ang tuta sa ina nito. Ipinaliwanag ng puno na hindi ito makapagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa bagay na iyon. Nagtanong si Nefersima kung bakit, at ipinaliwanag ng puno na ang mga tao ay palaging nangangaso ng mga Cobalt, itinataboy ang mga ito sa kagubatan kung saan sila nasawi dahil sa kanilang malubhang pinsala. Nagpasya ang puno na itago ang mga Cobalt upang protektahan ang mga ito mula sa mga tao. Kinilala ni Nefersima ang pinsalang dulot ng mga tao sa mga Cobalt at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na nais lamang niyang pag-isahin muli ang tuta sa kanyang ina at pag-usapan ang isang mahalagang bagay sa mga Cobalt. Naintriga ang puno, at ipinahayag ni Nefersima na nais niyang lumikha ng isang lugar kung saan ang mga Cobalt at lahat ng nilalang ay maaaring mamuhay ng mapayapa kasama ang mga tao. Ipinaalam niya sa puno na ang pinuno ng bayan ay nagpadala ng isang malaking pangkat upang lipulin ang mga Cobalt sa lugar. Kung ang pangkat ng pagpuksa ay unang makarating sa mga Cobalt, ang kanilang buhay at ang buhay ng iba pang mga nilalang sa kagubatan ay malalagay sa malaking panganib. Sumang-ayon ang puno na tama si Nefersima at kinikilalang hindi nito mate-atago ang mga Cobalt magpakailanman. Humingi ng pahintulot si Nefersima sa puno upang tulungan ang mga Cobalt at humingi ng gabay patungo sa kanilang nayon. Dahil sa tiwala kay Nefersima, itinuro sila ng puno patungo sa nayon ng Cobalt at pinasalamatan ito ni Nefersima. Habang nagpapatuloy sila sa kagubatan, nakaramdam ang tigre ng mga halimaw sa kanilang paligid, at maging ang lawin ay nagbabala sa kanila tungkol sa isang kakaibang halimaw. Sa sandaling iyon, isang higanteng insekto ang sumalakay kay Nefersima, ngunit mabilis itong natalo ng tigre. Kinilala ni Rafi ang higanteng insekto bilang isang mapanganib na nilalang na tinatawag na mamushi. Binalaan sila ni Shenki na ang mga insektong ito ay nakakalason, kaya kailangan nilang mag-ingat. Hiniwa ng tigre ang insekto, at ipinaalam sa kanila ni Shenki na ang insekto ay nakakain din. Inihaw ni Shenki ang insekto sa apoy, na nagmukhang napakasarap nito. Ipinamahagi niya ang pagkain, at tinanong ni Shenki si Nefersima kung gusto niya itong subukan. Tinikman ito ni Nefersima at nasiyahan ito. Dahil sa labis na kasiyahan sa lasa, binigyan din niya ang gagamba, at ang iba ay nasiyahan din sa pagkain. Hiniling ni Nefersima sa tigre na hulihin pa ang mga insektong ito kung sakaling matagpuan niya silang muli at inutusan ang mga kabalyero na gawin din ang pareho. Tinanong ng pinuno ng kabalyero kung bakit, at ipinaliwanag niya na gusto niyang iregalo ang mga ito sa nayon ng Cobalt. Ipinagpatuloy nila ang paghuli sa lahat ng insektong kanilang makakasalubong sa kagubatan.
Nang makakuha ng maraming insekto, naglakas loob silang pumasok sa loob ng kagubatan at kalaunan ay naharap sila ng isang grupo ng mga kobold na nagbabantay sa nayon. Sinabi sa kanila ni Nefersima na pinayagan sila ng punong tagapag-alaga ng kagubatan na dumaan at gusto niyang makilala ang kanilang pinuno. Sa una ay walang tiwala ang mga kobold, ngunit sinabi sa kanila ni Nefersima na may dala siyang mahalagang regalo. Dinala siya ng mga kobold sa kanilang pinuno, at dinala sila sa isang nayon na puno ng mga kobold. Natuwa si Nefersima sa nakita at hiniling na maiuwi niya ang lahat ng mga tuta. Tinanong ng pinuno si Nefersima kung ano ang gusto niya mula sa kanila. Nagpakilala si Nefersima at ipinaliwanag na pumunta siya upang ibalik ang tuta na natagpuan niya sa Lenis, kung saan pinahirapan ito ng mga bata. Tinanong ng pinuno ang tuta kung bakit ito napunta roon, at ipinaliwanag nito na iniwan ito ng iba pang mga tuta. Nagalit ang pinuno at pinagalitan sila, at iniregalo ni Nefersima ang pagkain. Ipinamahagi ng mga kabalyero ang pagkain sa buong nayon at ibinalik ang maliit na tuta sa ina nito. Sinabi ng pinuno kay Nefersima, natapos mo na ang iyong misyon dito kaya umalis ka na. Sumagot si Nefersima, hindi mo rin ba susubukan ang masarap na pagkaing ito? Sumagot ang pinuno na ang pangalan niya ay Cephaly at nagpasalamat sa kanilang tulong, ngunit ipinaliwanag na ang kanyang mga tauhan ay labis na nagdusa sa kamay ng mga tao at hindi na niya sila muling pagkakatiwalaan. Tinanong ni Nefersima si Cephaly kung ano ang nangyari sa kanila. Ipinaliwanag ni Cephaly na maraming angkan ng kobold ang sabay-sabay na inatake, na nagresulta sa malaking pagkalugi. Napagtanto ni Nefersima na ang nangyari sa mga kobold ay nangyari rin sa mga goblin. Sinabi ni Nefersima kay Cephaly na mayroon pa siyang ibang pag-uusapan bukod sa pagbabalik ng tuta sa ina nito. Binalaan niya ito na malapit nang dumating ang extermination squad at hindi naligtas ang lugar para sa kanila. Sumagot si Cephaly na alam na niya ang impormasyong ito dahil sinabi sa kanya ng mga bituin. Nagulat ang bida, at ipinaliwanag ni Cephaly na isa siyang Star Raider at kayang bigyang kahulugan ang mga bituin sa pamamagitan ng pagmamasid sa kalangitan. Sinabi ni Cephaly na lalabanan nila ang mga tao at sinabihan si Nefersima na bumalik agad sa kanyang bayan. Nagmungkahi si Nefersima ng alternatibo sa pakikipaglaban, ang Project Shirana, isang plano upang tulungan ang mga tao at halimaw na mamuhay ng sama-sama ng mapayapa. Tinanggihan ni Cephaly ang ideya, ipinaliwanag na ang lahat ng natitirang mga angkan ng kobold ay nagkaisa sa ilalim ng kanyang pamumuno at wala na siyang balak na magtiwala muli sa mga tao. Sa sandaling iyon, tinawag ni Raffi si Nefersima, sinasabing oras na para bumalik sa lungsod. Nagpaalam si Nefersima kay Cephaly at nangakong babalik kinabukasan. Habang paalis si Nefersima, sinabi ng mga bituin kay Cephaly na si Nefersima ang tagapagligtas na magliligtas sa kanila mula sa kanilang kalagayan. Isang nakatatandang miyembro ng angkan ang lumapit kay Cephaly at nagtanong kung bakit siya natuwa dahil sa mga bituin. Talaga kayang ang babaeng ito ang tagapagligtas. Nakita natin si Nefersima pabalik sa lungsod nang dumating ang isang mensahe mula sa kanilang ama na nagpapaalam sa kanila na malapit nang dumating si Karina. Nabalisa si Nefersima, iniisip na hindi maiiwasan ang kaguluhan ngayong nagtitipon na ang lahat ng magkakapatid. Ipinaalam sa kanya ni Raffi na mayroon ding lokal na ulat mula sa pinuno ng katulong ng Bantay Bayan. Tinanong ni Raffi si Wilbert kung anong impormasyon ang dala niya pabalik at kung nakuha na niya ang permit na hinihintay niya. Sumagot si Wilbert na nakatanggap siya ng autorisasyon para magsagawa ng isang executive tour at lahat ng mga kabalyero, anuman ang ranggo, ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinabi rin sa kanila ni Wilbert na inutusan ng hari ang isang inspeksyon sa mga maharlikang kabalyero at binigyan siya ng autoridad na arestuhin ang sinumang lumalabag. Ipinaliwanag ni Wilbert na binigyan sila ng hari ng kapangyarihang harapin ang sinumang kabalyero na humaharang sa kanilang landas. Pagkatapos ay nag-isip-isip sila tungkol sa ginagawa ni Herald sa kanyang investigasyon. Gamit ang mga espiritu upang mahanap si Herald, natuklasan nila na nagtatago ito sa isang lumang tuluyan. Si Raffi, na nalilito pa rin sa sitwasyon ni Herald ay humingi ng paglilinaw. Sumagot si Wilbert na alam lamang niya ang sinasabi sa kanya ng mga bituin at tila hindi nangangailangan ng tulong si Herald. Ipinahayag ni Nefersima na pupunta siya muli sa kagubatan, at sa katunayan ay bumalik siya sa nayon ng kobold na may dalang mas maraming pagkain. Binati siya ni Cephaly, nagulat, at sinabing bumalik ka.
Mas lalong nagulat si Cephaly nang makita ang mga halimaw na kasama ni Nefersima. Nagtanong siya, bakit kasama mo ang lahat ng mga nilalang na ito? Ipinaliwanag ni Nefersima na kailangan nilang lahat ng tulong at iyon ang dahilan kung bakit sila kasama ko. Napagtanto ito ni Cephaly at sinabing ang katotohanan na ang lahat ng mga nilalang na ito ay nagtitiwala sa iyo ay nagpapaisip sa akin na magtiwala sa iyo, bahagi ba sila ng proyektong nabanggit mo? Sumagot si Nefersima, alam kong mahirap para sa iyo na magtiwala sa mga tao pagkatapos ng lahat ng pinsalang nagawa nila, ngunit tunay kitang gustong tulungan. Sa sandaling iyon, kinumpirma ng mga bituin kay Cephaly na si Nefersima talaga ang tagapagligtas. Gayunpaman, nag-atubili si Cephaly at ipinaliwanag na ang kanyang prioridad ay protektahan ang angkan at ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nagulat, nagtanong si Nefersima, mayroon ka bang nakababatang kapatid na babae? Isiniwalat ni Cephaly na ang kanyang buong lahi ay nabura maliban sa kanya at sa kanyang kapatid na babae. Nagsimulang umiyak si Cephaly, at inalok sa kanya ni Nefersima ang slime na ang tekstura ay nagpapakalma kay Cephaly. Naantig sa nakakakalmang epekto nito, nasiyahan si Cephaly sa malambot na tekstura ng slime. Pagkatapos ay tinanong niya si Nefersima kung ang kanyang proyekto ay talagang makapagliligtas sa buong angkan. Nangako si Nefersima na gagawin ang kanyang makakaya upang iligtas ang lahat, kahit na mahirap. Sumang-ayon si Cephaly at hiniling na marinig ang plano. Ipinaliwanag ni Nefersima na tinitipon niya ang lahat ng halimaw na nawalan ng kanilang mga tahanan at inililipat sila sa isang ligtas na lugar na matitirhan. Si Cephaly, na nagulat pa rin na may isang taong sumusubok na magligtas ng mga halimaw, ay nagsabi, nakakagulat na may isang taong nangunguna sa pagsisikap na ito. Sumagot si Nefersima, hindi mahalaga ang lahi or angkan, ang mahalaga ay ang pagtulong sa mga nangangailangan. Umalis si Cephaly upang tipunin ang iba pang mga pinuno ng angkan. Tuwang-tuwa si Nefersima, na nagsasabing, salamat sa Diyos sa wakas ay nagsisimula ng magtagumpay ang plano. Sa sandaling iyon, isang aso mula sa ibang lahi ang lumapit upang pasalamatan siya sa pagliligtas sa tuta. Namangha si Nefersima sa malambot na balahibo ng aso at tuwang-tuwa na hiniling na hawakan ito. Ipinakilala ng aso ang kanyang sarili bilang si Henley, isang miyembro ng pamilya ng manggagamot. Tuwang-tuwa si Nefersima nang malaman niya ang tungkol sa angkan ng kobold at hiniling kay Henley na sabihin sa kanya ang lahat. Nagsimula si Henley sa pagpapaliwanag ng kanilang kapaligiran, na sinasabing, ang mga lahi ng kobold ay nahahati sa mga mangangaso at manggagawa. Ang lahi ng mangangaso ay mahusay sa paggamit ng armas at pisikal na kakayahan, habang ang lahi ng manggagawa ay bihasa sa paggawa at pang-araw-araw na gawain. Ipinaliwanag niya na karaniwan ay ang bawat lahi ay nabubuhay ng hiwalay, ngunit kapag ang buong angkan ay nagtitipon, sinusuportahan nila ang isa't isa ng maayos. Nagtanong si Nefersima kung bakit ang ilang mga kobold ay naglalakad gamit ang 4 na paa habang ang iba ay naglalakad gamit ang 2. Ipinaliwanag ni Henley na habang lumalaki ang mga kobold, nagkakaroon sila ng lakas upang maglakad gamit ang 2 paa habang ang mga bata ay masyadong mahina pa at gumagalaw gamit ang 4 na paa. Nakita natin si Nefersima na gustong-gusto ng hawakan ang balahibo ni Henley. Sa wakas ay niyakap niya ang malambot nitong balahibo, tuwang-tuwa sa kinis nito. Dumating si Cephaly at ipinaalam kay Nefersima na hinihintay siya ng mga pinuno. Nagpatuloy sila upang salubungin ang mga matatanda ng angkan. Muling ipinaliwanag ni Nefersima ang kanyang plano, sinusubukang kumbansihin sila. Sa pagkakataong ito, sumang-ayon ang lahat. Sinabi sa kanila ni Nefersima na kailangan nilang mag-isip ng paraan upang maiwasan ang alitan sa mga tao at maiwasan ang pagkalipol. Sinabi ng isa sa mga pinuno ng angkan na wala ng oras para sa paglikas ngayon. Patuloy silang nag-iisip ng mga solusyon, ngunit iminungkahi ni Nefersima, bakit hindi muna natin sila harapin at pagkatapos ay tumakas? Tinanong siya ni Cephaly, anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Nefersima na maaari nilang harapin ang mga puwersa ng Lenis ng buong lakas, talunin sila, at pagkatapos ay tumakas pagkatapos. Tumugon ang mga pinuno na ang planong ito ay mapanganib at maaaring humantong sa maraming pagkasawi. Sa sandaling iyon, pumasok ang kapatid ni Cephaly at sinabihan ang mga pinuno na huwag magtiwala kay Nefersima dahil tiyak na niloloko niya sila. Sinigawan siya ni Cephaly, anong ginagawa mo rito? May mga mahahalagang bagay na pinag-uusapan ang mga pinuno.
Lumapit si Nefersima sa batang babae at nagtanong, bakit sa tingin mo sinusubukan ka naming linlanggan? Sumagot ang batang babae, dahil lahat ng tao ay pare-pareho, sakam at masama. Labis na ikinagulat ng lahat, muling nagduda ang mga pinuno kay Nefersima, dahil sa hinala na maaaring niloloko niya sila mula pa sa simula gamit ang pagkaing dala niya. Sinigawan sila ni Cephaly, naririnig niyo ba ang inyong mga sarili ngayon? Sinabi ni Nefersima sa batang babae, hindi ko alam kung sino ang masasamang taong ito na tinutukoy ninyo, pero ngayon lang ako nakakilala ng ganoon. Pumunta lang kami rito para tulungan kayo, kung mayroon kayong mas magandang ideya para iligtas ang angkan, pakibahagi naman. Natahimik ang batang babae at inamin, hindi ko alam. Tiniyak sa kanya ni Nefersima na magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay nagtanong ang babae kung may anumang makakatulong sa kanyang kapatid. Sinabi ni Cephaly sa kanyang kapatid na ang kanyang bagong misyon ay ang manatili sa tabi ni Nefersima at protektahan siya. Tuwang-tuwa ang babae na binigyan siya ni Cephaly ng isang mahalagang gawain. Nagulat si Nefersima nang marinig ang kanyang sarili na tinatawag na tagapagligtas at tinanong si Cephaly tungkol dito. Ipinaliwanag ni Cephaly na sinabi ng mga bituin na si Nefersima ang kanilang tagapagligtas, pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paghahanda ng plano. Hiniling ni Nefersima kay Raffi na pasukin ang pangkat ng mga extermination. Tinanong ni Wilbert kung bakit, at ipinaliwanag niya na mas makabubuti kung alam nila ang bawat galaw na ginagawa ng pangkat. Gayun din, ang mahika ng pagpapagaling ni Raffi ay magpapalaki sa kanila ng lubos na pasasalamat sa kanya. Sumang-ayon si Raffi at nagsimulang maghanda ang lahat para sa plano. Sinimulan ng mga karpintero ang paggawa ng mga kariton na gagamitin nila upang makatakas. Ang mga manghahabi at maninisid ay nagtatrabaho sa paggawa ng mga lubad at lambat habang ang mga philosopher at magsasaka ay naghahanap ng mga angkop na landas para sa kanilang plano. Pagkatapos, sina Raffi, Wilbert, at Nefersima ay bumalik sa lungsod. Nagbalat kayo ang mga kabalyero at pumuslit sa extermination squad upang mang-alap ng impormasyon. Sinabi ni Wilbert kina Nefersima at Raffi na kailangan nilang bisitahin agad ang punong himpilan ng kabalyero. Pumunta sila sa punong himpilan kung saan sila tinanggap ng commander. Tinanong siya ni Wilbert kung siya ang pinuno ng extermination squad. Kinumpirma ng commander, oo, ako ang nangunguna sa kanila. Humiling si Wilbert na pag-usapan ang isang mahalagang bagay, at tumungo sila sa bulwagan. Habang nasa daan, nakita ni Nefersima si Harold na nakabalat kayo bilang isang gwardya sa punong himpilan at nagulat siya. Sinabihan niya itong magulat sa kanya mamaya sa gabing iyon, pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nakipagkita sila sa commander, at hiniling ni Raffi na sumama sa squad. Binalaan siya ng commander na ito ay lubhang mapanganib, ngunit iginiit ni Raffi, na sinasabing ito ay isang utos mula sa kanyang ama, ang duke. Tiniyak niya sa commander na mananatili siya sa likurang linya, na nakatuon lamang sa pagpapagaling ng mga sugatan. Nagulat ang commander nang malaman na maaaring gumamit si Raffi ng mahika sa pagpapagaling at pumayag na payagan siyang sumama, ngunit sa kondisyon lamang nasasamahan siya ng kanyang dalawang gwardya para sa proteksyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang commander ng agarang balita at nagdahilan upang umalis agad. Malakas na nagtaka si Nefersima kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanila ni Shenki na isang grupo ng mga kabalyero ang malubhang nasugatan habang sinusubukang putulin ang isang away sa pagitan ng ilang mga adventurer. Nagtungo ang grupo upang suriin ang sitwasyon at natagpuan ang mga kabalyero na malubhang nasugatan. Sinabi ni Raffi na malala ang sitwasyon at 3 manggagamot lamang ang hindi makakayanan ito ng mag-isa. Nagmadali siyang tumulong sa kanila at nabigla si Nefersima sa mga sugat at naisip na hindi ito maaaring resulta ng isang ordinaryong labanan sa pagitan ng mga adventurer. Sinabi sa kanya ni Wilbert na ang mga pinsala ay mula sa isang mabangis na halimaw. Nakita natin si Raffi na mabilis na ginagamit ang kanyang mahika upang pagalingin ang lahat ng mga kabalyero. Pagkatapos ay tinanong ni Wilbert ang mga kabalyero kung ano ang sanhi ng lahat ng problemang ito. Sumagot ang isang kabalyero na ang sanhi ng lahat ng ito ay nasa ilalim ng demos at isa sa kanila ay isang beastmaster. Napagtanto ni Wilbert na may mga nakatakas na kriminal na ngayon ay nagpapanggap na mga adventurer. Nang gabing iyon, pumunta si Nefersima sa silid ni Wilbert upang marinig ang ulat mula kay Harold. Pumasok siya sa silid, tiningnan si Wilbert,
at tinanong ito kung bakit siya nakikipagtulungan sa mga kabalyero. Ipinaliwanag ni Herald na habang iniimbestigahan ang ugnayan sa pagitan ng mga adventurer at ng mga kabalyero, siya ay tinanong ng mga kabalyero. Sa panahong iyon, nagawa niyang makatakas gamit ang kanyang talino. Pagkatapos, nakakuha siya ng trabaho sa opisina sa punong himpilan ng mga knights upang mas maimbestigahan ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanila na natuklasan niya na ang lokal na commander ay isang kainahinalang individual na nagnanakaw ng mga supply ng tulong, naglustay ng pondo ng hari, at tumatanggap ng mga suhol mula sa mga adventurer. Tinanong siya ni Wilbert kung mayroon siyang anumang patunay nito. Sumagot si Herald na sinusubaybayan pa rin niya ang daanan ng pera upang makakuha ng matibay na ebidensya. Ibinigay ni Prinsipe Wilbert kay Herald ang kanyang maharlikang punyal upang tulungan siya sa investigasyon, dahil bibigyan siya nito ng akses sa lahat ng nakakandadong pinto sa kaharian. Sinabi sa kanya ni Nefersima na kapag nakakita na siya ng material na ebidensya, agad na aasikasuhin ni Wilbert at Rafi ang bagay na ito. Pagkatapos ay sinamahan ni Rafi si Nefersima sa kanyang silid upang magpahinga. Kinabukasan, pumunta si Wilbert at ang kanyang mga kaibigan sa tribong Cobalt. Sinabi sa kanila ni Wilbert na kailangan nilang maunawaan na ang labanang ito ay tungkol sa paglipat ng angkan sa isang mas ligtas na lugar. Ipinaalam niya sa kanila na ang pangkat ng mga tagapaglipol ay binubuo ng 53 kabalyero at manggagamot, 28 salamangkero, 10 mid-range fighter, 8 manggagamot, at 12 scout, na may kabuoang 72 na mandirigma. Pagkatapos ay tinanong ni Wilbert si Nefersima kung mayroon pa siyang nais idagdag. Sinabi sa kanila ni Nefersima na malamang na maraming masasaktan bilang resulta ng planong ito, kaya lahat ng kalahok ay kailangang maghanda ng lubusan para sa labanan. Nakita natin si Nefersima na naglalakad kasama sina Wilbert at Shenki, halatang tensyonado at balisa. Sinabi sa kanya ni Wilbert na bilang kanilang pinuno, hindi niya maaaring ipakita ang pag-aalala o pagkadismaya sa harap ng kanyang mga puwersa. Nagulat si Nefersima sa antas ng pag-iingat ni Wilbert at tinanong siya kung palagi ba siyang kumikilos ng ganito. Sumagot siya na natural lang iyon dahil siya ang Crown Prince at dapat niyang sundin ang mga yapak ng kanyang ama. Sinabi niya na palagi siyang nagtataka kung matutupad niya ang mga inaasahan o mabibigo ang mga tao. Ipinaliwanag niya na hindi siya nag-aalangan sa kanyang matatag na mga desisyon dahil pinag-iisipan niya itong mabuti bago magsalita. Nagmuni-muni si Nefersima na kailangan niyang gampanan ang kanyang mga responsibilidad tulad ni Wilbert. Sa sandaling iyon, dumating ang ulat ni Rafi sa pamamagitan ng mga espirito, at ipinaalam ni Wilbert kay Nefersima na ang mga adventurer na nagdulot ng nakaraang tunggalian ay pinalaya na. Kabilang dito ang Beastmaster at isa pang adventurer. Nabigla si Nefersima at nagtanong kung bakit sila pinalaya. Sumagot si Wilbert na ginawa ito upang palakasin ang extermination squad. Napagtanto ni Nefersima na lumalala ang sitwasyon at iniisip kung ano ang gagawin ngayong nakatakdang magsimula ang plano kinabukasan. Nakita natin si Rafi na nagpapaalam kay Nefersima at bumabalik sa puwersa upang mang-alap ng karagdagang impormasyon. Nakikipaglaro si Nefersima sa mga batang lobo, at sinabi sa kanya ng isang pinuno ng tribo ng Cobalt na sinusubukan siyang pasayahin ng mga lobo. Pinapanatag ng pinuno si Nefersima, na sinasabing natural lamang na makaramdam ng pagkabalisa at hindi niya ito kailanman masisisi. Nangako siya na lahat sila ay susuportahan siya. Tinanong ni Nefersima kung natatakot ba siya. Sumagot siya na matagal na siyang nabuhay kaya hindi na siya natatakot sa kasawian. Ngunit kung susuko siya sa takot, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang tribo. Dagdag pa niya, huwag kang mag-alala kung kinakailangan, paprotektahan kita gamit ang buhay ko. Ang kanyang mga salita ay nagbigay kay Nefersima ng lakas ng loob. Nagtipon sina Wilbert, Nefersima, at ang buong nayon. Sinabi sa kanila ni Wilbert na malapit na ang labanan at nagbago na ang mga prioridad at layunin. Ipinaalam niya sa kanila na isang grupo na tinatawag na Red Hila ang sumali sa Extermination Squad, at kasama nila ang isang Beastmaster. Ang Beastmaster na ito ay lubhang mapanganib at dati nang nagdulot ng malubhang pinsala sa maraming kabalyero. Ipinaliwanag ni Wilbert sa mga puwersa na dapat muna nilang i-neutralize ang Beastmaster, dahil malaki ang may impluwensyahan nito sa resulta ng labanan. Napansin ng kapatid ni Cephaly na si Nefersima ay tensyonado at nilapitan siya upang aliwin.
Marahang tinapik siya ni Nefersima at tiniyak na maayos siya, nagpapasalamat sa pag-check-in sa kanya. Naramdaman ng lahat ang paparating na extermination squad, at lahat sila ay naghanda para sa labanan. Nakikita natin ang napakaraming bilang ng mga extermination squad. Sinabi ng pinuno ng squad sa kanyang mga kabalyero na ang kanilang kalaban ay ang tribong Kobold at ang kanilang pinuno ay isang lycanthrope, kaya hindi nila dapat hayaan ang kanilang pagbabantay. Kasama ng grupo ng Red Hila ang extermination squad at pinag-uusapan kung gaano kakaiba ang pakiramdam ng misyong ito. Pinag-iisipan ng kanilang pinuno ang mga kakaibang bagay na kanilang naranasan, tulad ng pagkasira ng kanilang pagkain pagpasok pa lamang nila sa kagubatan. Isang babaeng adventurer sa grupo ang nagsabi sa pinuno na nararamdaman niya ang presensya ng isang nakatagong puwersa na sinusubukang hadlangan ang kanilang pag-unlad. Minamasdan ni Wilbert at Nefersima ang pagsulong ng mga kabalyero mula sa malayo. Habang nagtatago ang mga lobo sa mga puno, napansin nila ang extermination squad na umaabot sa checkpoint kung saan nakatakdang simulan ang plano. Tinanong ni Nefersima sina Shenki at ng Tigre kung handa na silang umatake, iniisip na kailangan nilang mabilis na mapabagsak ang pinakamaraming kabalyero hanggat maaari upang matiyak ang tagumpay ng plano. Nagsimula ang pag-atake habang ginagamit ni Shenki ang mga espiritu upang lumikha ng makapal na hamog sa paligid ng mga kabalyero, na nagbulag sa kanila. Sa sandaling iyon, naglunsad ang Tigre ng isang mapaminsalang pag-atake. Nanghina ang mga kabalyero dahil sa hamog, kaya mabilis na nakalusot ang Kobold, nahuli sila, at itinali sila sa mga puno. Nalaman ni Wilbert mula sa mga espiritu na nahuli rin nila ang Beastmaster. Pinapuntahan siya ni Wilbert at Nefersima ngunit ang master lamang ang natagpuan niya nang wala ang beast. Tinanong ni Nefersima kung nasaan ito at nagtatago ang halimaw sa mga puno at bigla silang inatake. Gayunpaman, mabilis na tinalon ito ni Grotzi, nilason at natamba ito. Nilason din niya ang master, pinatulog ito sa tabi ng kanyang beast. Nag-aalala si Nefersima na baka nasawi na ito, ngunit tiniyak sa kanya ng Kobold na paralisado lamang siya. Nakaramdam ng ginhawa si Nefersima at pinuri ang gagamba, tinawag siyang kamangha-mangha. Sa sandaling ito, inutusan ni Wilbert ang Kobold na simulan ang ikalawang yugto ng plano. Pinaandar nila ang mga bitag na nagdulot ng pinsala sa mga kabalyero, na ikinamangha nila sa kahangahangang kasanayan sa paggawa ng bitag ng Kobold. Ang ilang mga kabalyero ay nahulog sa isang hukay ng putik na nagpawalang bisa sa kanila, tulad ng itinagubilan ni Nefersima. Hiniling ng pinuno ng grupo ng mga adventurer kay Sheena, ang salamangkero, na iligtas ang mga kabalyero. Gumamit siya ng mahika sa lupa upang palayain sila mula sa hukay ng putik. Humingi ng tulong si Nefersima sa dragon, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi siya maaaring umatake gamit ang mga ito dahil makakasama rin ito sa kanyang mga puwersa. Pagkatapos ay inutusan ni Wilbert ang Kobold na direktang harapin ang mga kabalyero, na humantong sa isang matinding labanan. Gayunpaman, napaslang ng Bearman mula sa pangkat ng Red Hila ang marami sa mga lumalaban na lobo, na nagdulot ng malaking pagkalugi at nagpadilim sa sitwasyon. Naamoy ng Bearman ang isang taong tumutulong sa Kobold at ipinaalam sa kanilang pinuno, si Yuga. Naalala ni Yuga na nakakita siya ng isang batang babae noong labanan at napagtanto niyang hindi niya ito imahinasyon noon, may tumutulong nga sa Kobold. Tinanong ng Bearman si Yuga kung ano ang gagawin. Inutusan ni Yuga ang mga kabalyero at lahat ng pangkat na protektahan ang mga sugatan at mga manggagamot. Humingi siya ng 5 kabalyero mula sa commander ng kabalyero na sumama sa kanya sa mga harapang linya. Si Nefersima, na nababagabag sa mga pagkalugi na dinaranas ng Kobold, ay inalo ni Wilbert. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang tumuon sa labanan at unawain ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpili. Kahit na lumipas ang oras at makalimutan ng lahat, hindi niya dapat kalimutan. Sa sandaling ito, inutusan ni Yuga ang Bearman at ang mga puwersa na umatras. Nakipagkita siya sa Knight Commander at sinabi sa kanya na ang kalaban ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Iginiit niya na umatras na sila ngayon, unahin ang depensa, at gamutin agad ang mga sugatan. Nagtalo ang Knight Commander na halos kalahati na ng mga puwersa ng Kobold ang nolipol na nila, kaya bakit Atreus? Sumagot si Yuga na walang saysay ang pagpapatuloy ng laban kung mawawalan sila ng mas maraming sundalo. Itinuro ng Knight Commander na hindi niya nakikita ang iba pang mga adventurer.
Sumagot ang salamangkero na may kakaibang nangyayari at maaaring planado na ang misyong pagpuksa na ito mula pa sa simula. Sumama si Rafi sa kanila sa kalagitnaan ng labanan. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanila na ang pag-atras ngayon ang pinakamahusay na opsyon upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkatalo, at sumang-ayon ang iba pang miyembro ng koponan ng Red Hila. Hiniling ni Rafi sa salamangkero na gumawa ng harang sa paligid ng lugar. Pagkatapos ay sinabihan niya ang commander ng kabalyero na si Yuga, at ang mga miyembro ng kanyang koponan na dapat silang manampa sa kanilang mga pangalan na hindi ibubunyag ang kanyang sasabihin. Nagulat ang lahat ngunit nanumpa na lihim. Nagpasalamat si Rafi sa kanila at isiniwalat na natuklasan nila ang isang mataas na posibilidad na ang pagtaas ng pag-atake ng mga halimaw sa Hilaga ay pinaplano ng isang hindi kilalang organisasyon. Nagulat ang lahat sa revelasyon na ito. Sinabi sa kanila ni Rafi na wala silang ideya kung bakit or kung sino ang sanhi ng mga problemang ito. Tinanong ng commander ng kabalyero si Rafi kung ang ibig niyang sabihin ay may pumipilit sa Cobalt na pumunta rito. Sumagot si Rafi na ang pinakamahusay na solusyon ngayon ay ang pag-atras, na binabawasan ang bilang ng Cobalt. Sumang-ayon ang Bearman ngunit tinanong kung paano nila gagawin iyon kapag may tumutulong sa kanila. Naguluhan si Rafi at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Yuga na naamoy ng Bearman ang isang tao sa gitna ng Cobalt at narinig din ang boses ng isang batang babae sa gitna nila. Tinanong ni Rafi kung sigurado ba siyang hindi ito isang adventurer or Cobalt. Sumagot si Yuga na hindi siya sigurado, dahil hindi makatuwiran para sa isang batang babae na mapunta sa gitna ng isang larangan ng digmaan. Sumagot si Rafi na kung talagang may tao sa gitna ng Cobalt, mapipilitan silang gumawa ng mabilis na desisyon. Dagdag pa ng commander ng kabalyero na kung hindi lang ang Cobalt ang banta na kanilang kinakaharap, ang lungsod mismo ay maaaring atakihin ng mga halimaw anumang oras. At sa gayon ay natapos ang labanan, na nagpapakita ng matinding pagkalugi at maraming pagkasawi sa mga Cobalt, na nag-iwan kay Nefersima sa pagkabigla. Sinimulan ng mga manggagamot ang paggamot sa mga sugatan, at iniiyakan ng mga Cobalt ang kanilang mga kasamahan. Sinisisi ni Nefersima ang kanyang sarili para sa kinalabasang ito, na idineklara na lahat ng ito ay kasalanan niya dahil sa kanyang mga desisyon. Inutusan ni Wilbert si Shenki na maghanda ng mahika ng kidlat at hampasin ang mga kabalyero gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, habang inuutusan ang lahat ng mga Cobalt na ipikit ang kanilang mga mata at takpan ang kanilang mga tainga. Malakas na ginamit ni Shenki ang kanyang mahika, na nagpabagsak sa mga kabalyero. Mabilis na tumakas ang mga Cobalt, at matagumpay na nakatakas sa pangkat ng mga extermination group. Narating ni Nefersima at ng mga nakaligtas na Cobalt si Cephaly at ang iba pang miyembro ng tribo. Napansin ni Cephaly na nabawasan ng malaki ang kanilang bilang dahil sa labanan. Ipinaalam sa kanya ni Wilbert na 14 na Cobalt mula sa kanyang grupo ang nasawi, 11 ang nasugatan, at ginawa na ng mga manggagamot ang lahat ng kanilang makakaya para sa kanila. Nakita natin ang mga mangangaso ng Cobalt na umiiyak ng malakas dahil sa pagkasawi ng kanilang pinuno. Sinisisi ng isa sa kanila ang kanyang sarili, sinasabing isinakripisyo ng pinuno ang kanyang sarili upang iligtas siya at pinagsisisihan na hindi siya kumilos ng mas mabilis sa labanan, dahil maaaring kasama pa nila ang pinuno. Naalala ni Nefersima ang mga salita ng paghihikayat ng pinuno ng mandirigma sa kanya. Tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at sinabihan ang mga Cobalt na tumigil sa pag-iyak dahil ang paggawa nito ay nagpapawalang bisa sa mga nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa kinabukasan ng mga Cobalt. Nagalit ang mga mandirigmang Cobalt, at sinisigawan ng isa sa kanila na lahat ng ito ay dahil sa kanya at sa kanyang plano. Inamin niyang totoo ito at inaako ang responsibilidad para sa mga pagkalugi ngunit matatag na tumatangging hayaan nitong masira ang alaala ng mga nasawi. Ngayon ay lalong nagagalit ang mga mandirigma, tinatanong kung ayaw din ba niyang magluksa sila para sa kanilang mga magulang at kaibigang nasawi. Sumagot si Nefersima na hindi niya sinasabi iyon ngunit nais niyang tumigil na sila sa pagkaawa sa kanilang sarili na parang sila ang dapat nasawi at dapat nabuhay ang kanilang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanila na ang ganitong pag-iisip ay makasarili, dahil ang kanilang mga kasamahang nasawi ay nagbuwis ng kanilang buhay para sa kinabukasan ng Cobalt upang makita silang ngumiti sa huli. Iginiit niya na dapat silang mamuhay ng matatag upang hindi mawalan ng kabuluhan ang kanilang mga sakripisyo. Ipinahayag niya na kung gusto nila siyang kamuhian, ayos lang sa kanya,
ngunit mananatili siyang malakas tulad nila at isusuko ang kanyang buhay upang matiyak na ang lahat ay mabubuhay. Ipinagtanggol ng kapatid ni Cephaly si Nefersima, na sinasabing siya rin ay lalakas upang protektahan ang tribo sa tabi niya. Sumang-ayon si Cephaly, na sinasabing ang kalungkutan ay hindi magbabalik ng mga nasawi at dapat nilang sulitin ang hinaharap na inihanda para sa kanila ng kanilang mga kasamahang nasawi. Sinabi niya sa kanila na siya ang nagdala kay Nefersima sa kanila, kaya kung mayroon silang anumang problema, dapat nila siyang harapin. Ipinangako niya ang kanyang katapatan kay Nefersima, hinihiling sa kanya na akayin sila tungo sa kapayapaan at pinagtitibay na sinasabi pa rin ng mga bituin na siya ang kanilang tagapagligtas. Tinanong ni Nefersima si Cephaly kung sigurado ba siya sa kanyang tiwala sa kanya. Sumagot si Cephaly na nalampasan na nila ang maraming balakid sa pamamagitan ng gabay ng mga bituin, at ngayon ay tinuturuan sila ng mga bituin na sundin ang landas na pinili ni Nefersima. Sinabi ni Nefersima na ang landas sa hinaharap ay tila mapanganib at mahirap, na sinagot ni Cephaly ng kanyang matibay na tiwala sa kanya at sa mensahe ng mga bituin. Humarap si Nefersima sa lahat ng mga kobold at tinanong kung tinatanggap nila siya. Kinikilala ng lahat ng mga kobold ang kanyang pamumuno at sumasang-ayon na sumunod sa kanya. Hinihikayat ni Henley, ang pinuno ng manggagamot, ang mga kobold, tiniyak sa kanila na walang sino man ang makakaligtas sa kasawian at ang kanilang mga nasawi na kaibigan ay nakaranas ng kanilang kapalaran nang dumating ang kanilang oras. Sumasang-ayon ang lahat na sundin si Nefersima bilang kanilang pinuno at pinapalakpakan siya.